state your name and unsa ang imong scholarship ang imo ang na-avail ni Congressman Labad-Labad, unsa imong kurso, unsa nga school, unsa imong ambition in life, how did you get to become the scholar of Congressman Rosindo Labad-Labad? Okay, go ahead please. Hello. Okay na. On air na lagi na. May buntag sa tanan. Kanang ako si Joaro Villavicencio, usa ka beneficiary sa scholarship ni Congressman Rosindo Dudoy Labad-Labad. Ako karon kay third year student and graduating sa eskwela ng Jose Rizal Memorial State University main campus Dapitan City, taking up Bachelor of Science in Marine Transportation. Para sa ako, ma'am sir, dako kay katabang ang program ni Congressman Dudoy Labad-Labad, especially sa mga estudyante nga pareha na ako nga naida kong pangandoy sa kinabuhi but financially incapacitated. Dako og natabang ang scholarship ni Congressman tungod kay ako ang papa sara ka ordinaryo nga government employee and my mother is only a plain housewife. Since when ka na scholar? Pagsugod pa gini mo kolehiyo? Not sir, kanang bali na scholar ko ni Congressman Labad-Labad when kanang nag-third year ko sir. Okay, next please. May buntag sa atong tanan, no? Ako si Marcia Crucio, taga Santa Isabel, Dipolog City. Isa po ako ka scholar ni Congressman Labad-Labad, taking up Best HRM first year. Sa JRMSU Dipolog Campus, sir. Para sa ako, bahin anang sa pork barrel, dili gid mi uyon nga mawala na siya kay dako ginag katabang yun para sa mga scholar nga naka-avail labi na karon sa mua nga naka-avail nakasugod pud mi sa programa nga gihatag ni Congressman Labad-Labad. So kung kana siya mawala gyud, unsa na lang gyud po ikaw maon sa mga scholar nga nakakuha na. Then kung kana po siya og mawala, asa naman po mi paingon kung kana mawala na gyud na siya. Maura gyud na sir. Okay, thank you so much. Yes, please. Eskwela sa JRMSU Dipolog Campus, taking up BSHRM. Ako si Rogie B. Mirabiles, taga Donisi Aguirre, sakop sa lungsod sa Manukan. Para na ako, dili ko uyon nga mawala ang pork barrel. Kaya ako usa ka naka-avail sa scholar ni Dudoy Rosindo Labad-Labad. Akong mama, kabus lamang, nagpasalamat ko og dako nga ako naka-scholar ko about kang Congressman Dudoy Labad-Labad, so dili ko gusto walaon ang pork barrel kay ang pork barrel mao man ang punduhanan. Since what year ka na scholar ni Congressman Labad-Labad? Oo. First year? First year. Okay, ikaw ma'am? Atong kuan sir, second sem sa October last year. Okay. Okay, sa inyong nasayran, pila mo kabuok ang scholars ni Congressman Rosindo Labad-Labad? So far sa pagkakaroon diya sa main campus murag 1,000, almost 1,400 siguro ang among nakuan sa So there are scholars in other schools aside from JRMSU Dipolog City Campus? Dipolog City Campus, Dapitan Campus ug Katipunan Campus. Okay. All JRMSU. So sa inyo lang may bawon 1,400 mo nga scholars diri sa JRMSU Dipolog City Campus. Wala pa ilabot ang Katipunan o Dapitan City Campus. Wala pa mi kabang. Okay, so being a scholar, a congressional scholar, unsa may mga benefits kayo nga inyong nakuha gikan sa mga scholarship? Ang nakuha anang sa scholarship ni Congressman is full tuition fee na siyang nakuha namo nga na-avail. Munang dako kay nang tabang sa amo kay full ko na siya, full tuition fee among makuha, then for 4 years na siya namong ma-avail. So kato nakasugod og first year, 4 years yun siyang ma-avail namo sa scholarship. At your own choice, of course, basta ka sa state or government school. Sir? Inyo lang kaugaling mo pili nga kurso basta kahit sa government school. Yes, sir.
Okay, before we will proceed, ato na acknowledge ang paghiabot diri sa panelist pod nato ang manager sa Philippine Information Agency Zamboanga del Norte, none other than Mr. Alfonso Roda. Good morning, Pons, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, may buntag dot. Pasensya lang kay medyo na-late jud ay. Kay doon na tayo iatindihan. May buntag sa tumasuking tupaminaw ng Kapihan sa Dipolog. Pasensya nga manasab ko makatambong sa pipilak sa gayon. Magkan sa mga kakulian nga di kapugngan sila pa. Pero dapat unta ko nung nalikayan. Di kapugngan pero pwedeng malikayan. Sa atong mga bisita karong buntaga, welcome sa Kapihan sa Dipolog. O di man sa tumasuking tupaminaw, ayaw ibalhin ang imong inyong mga radio station. Pamilin niya din sa RMNDX di aral nyo makuha mga importanteng issue may kalubutan karon sa among pagatukion o ba na mga scholars nga niya din sa itong atubangan o usap ang proponent o amahan na ning maong programa nga sa akong nabawan si 2nd District Representative Congressman Rosendo Labad-Labad. So magkaswa, may buntag o welcome sa Kapihan sa Dipolog. Okay, salamat kay Pons. Atong padayonon ang atong hamubo nga interview while waiting for the congressman sa aning tulo ka scholars diri nga kauban nato karong buntaga, and then after them kay on the way pa man si Congressman Dodoy Labad-Labad, ato pong hatagan og kahigayunan nga mahinabi nato ang mga beneficiaries sa medical assistance program ni Congressman Rosendo Labad-Labad. So Edgar, padayon kita sa ato ang pakighinabi, hamubo nga pakighinabi ining tulo ka buok scholars ng bayan ni Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad nga ni anato karong buntaga. So, siguro guard na kayo kapangutana. Okay. Unsa niyo pag-maintain sa inyong scholarship ni sa Naba mo yung grades mag-maintain? Asa ba ang inyong maintenance? Doon na ba mo i-maintain nga grado or basta scholar mo scholar grado ng na i-maintain? Pila po ang grado? Sa akong nahibawan, wala required grades ang gipangayo sa kuan sa congressman, basta wala lang siya hagbong. Pero kaming mga scholars ni Congressman naning kamot nga di gyud may makakuha og 3. Kay makaulaw, no? Makaulaw nga ngalan nga scholar ka. Ngayon, di ka. Dako maong value ng 3. Okay. And before again we will proceed, atong acknowledge diri ang paghiabot sa atong panelist nga bagong ligo humod kaayo. Karon na gyud siya naabot. Wala pa ni nako libaka sukad ganina. Karon na gyud ni kay nanghumot nangalimyot nangalimyot murag gikaligo niya mampe. Gikaligo niya ang perfume, no? Si Konsehal Robel Ligorio. Good morning, Konsehal, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, late. Mula ka ng buntaga sa kakahubag. Sa atlong mga bisita, no? Ang mga scholars. Kang Pons, welcome once again. Gaya na pagkaglibak. Basta wala diri libakon jud. Sa atlong mga kaubang panelist, si George Edgar o si Hubag Elliot. May buntag o akong greetings of kang Congressman Labad nga dito sa Manila, no? Taga-almig makabuhong kayang panihapon. Dayon, iskutan mo ang mga kaugmaran. O kusab, kini ang kilihanan is inyong nasikutan let kini ang PDAP, no? Sa atong diskutan sa miyaging Domingo, supak bagig ko ang i-abolish ang PDAP. Prehara kung ta na nga unay nakasalaon ta, no? Lilitanan kung ang saging galing na ay bulok o sa kabukluhan, di kalang luha kabukbulok mo kuhaon. Lili kayo kalang putlon, di makatakod. Di man mayo man ang katuwaan ng PDAP, okay? Wala may problema na. Depende sa gagamit sa PDAP. Ngayon, at sa panghunaon nga, og i-abolish ko nila, PDAP, no? There is a great chances nga, kanini ang mga ubang congressman, no? Og doon sa presidente mo, wala yan nung muli agad dito. Kasi doon sa presidente mo po, matagalog mga hilaba, pabor. Wala, lili kay mahiraba, no? So, I'm not in favor really. So wala po man ng PDAP, di man na may ubak kanin kang congressman Labad-Labad, mayo man na pudala na siya PDAP. Ngano man na, laki mga scholars, ato nakita ang tanang mga improvements. Mura ginata ba nga, kitang tayo masinggit tayo nga i-PDAP, i-abolish, at nung hulawon po, no, unsa gyud po ang
tumong ining PIDAF. Nakatabang ba o wala ba? Ano ba diha mangangit pang kurakot? Pero di naman magkasabot nga ang PIDAF mao gyud source of kurakot. Di man mao. So abot na galit pero ayan wala gisuspend kila ang PIDAF. Pero makaluluoy itong mga congressman nga nagtarong sila ang pangutundanan ilang gihatag ang PIDAF sa tumong gyud natuyo ng mga proyekto o tuhil katong mga congressman o mga senador nga wala mo tunong sa maong proyekto. Wala nga. Si Ariel. Kay Magallanes pahinti man ko. Salamat din. Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Salamat sa mga panahon, and later on, ato mamahinabi diri si Congressman Rosendo Labad-Labad, direct from the horse's mouth, so to speak. Ato siyang mapangayuan sa iyang mga panghuna-huna o iyang stand bahin na sa PIDAF. Okay, palayan pa sa atong mga pangutana diri sa ato ang mga scholars ng bayan ni ni Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad. As far as you know, no, guys, wala ba ni discrimination kining scholarship program sa congressman? Because later on, ato ni pangutana gyapon ni congressman kay kining ato diri objective man ta sa atong programa, no? So, wala ba ni discrimination, meaning to say nga ang maka-avail lang, take note ang maka-avail lang sa programa kaning scholarship program ni Congressman Dodoy Labad-Labad ay katura pong mga anak sa mga iyang mga supporters sa politika. So, wala ba diskriminasyon, nakahibalo ba mo nga inyong mga kauban nga mga scholars taga ordinaryo nga mga walay bahig nga politika? Walay kolor sa politika? I will answer the question first. Okay, tulad-tulad sa insert na that unsay criteria nga inyong gisunod. Unsay qualification ninyo para mahimo mo? Because duwa mo sila gamintin og grado gud pod. I mean, sa screening ba nila? Kung sa dapat sila para maging scholar? Ang sa akong nahibawan, ma'am sir, kanang bayan atong imong pangutana, ma'am. Sa akong nahibawan, naay bisag kuan, wala man tayo nga giagi siya politika kanang tabang ni Kong kay namang gyapoy taga Pikas nga naka-avail sa kuan ni congressman. Okay, it's good to know. Pero kung kanang sa diskriminasyon, daghan may mga dugong nga mga feedback nga mga maot pero wala mi nagpaapektuhan na kay kabalo mig unsay gibuhat nga tarong sa atong pinalanggang congressman. Okay, I will answer next. Ikaw, si unsay ngalan nimo? Joaro. Para po sa kuha, ma'am, sa akong nahibawaan, ma'am. Kanang bayan ng feedback, ma'am, na ang mga beneficiary ni Congressman Labad-Labad ay katurang mga nagasuporta niya. Para na ako, ma'am, dili na tinuod kay, in fact, ma'am, napugoy may mga uban nga mga kaila nga gianyag na mo nga mo apilan ng programa ni Congressman Labad-Labad even though kabalo mi kung asa sila nga partido ni suporta. Pero kaluoy sa Ginoo mo ni gingon ni Congressman Labad-Labad ag katong gianyag mi niya sa usa ka seminar nga bisan man tuod lahi nga partido ang usa ka estudyante o mga estudyante, the fact, ma'am, na ang gusto niya mutabang free ang tanan, ma'am. Okay, very well said. Next, please. Would you like to answer the question? Dili na? Okay, rather not. Lain po na, Pons. Ang dili ni pagdepensa o unsa, pero ato lang klarohon nga ang programa na ginaya. Incidental lang siguro may identified mo kay congressman o dili, pero ang dapat ninyo dapat mahibawaan sa tanan kung unsay qualification nga gihuptan sa usa ka estudyante para siya magpailalom sa screening para mahimong scholar. Ay normal na siya kay pareho ko na sa eleksyon. Wa may nga pildi, puros gilimbungan. So kung mag-abel ka, inon kang kaalyado kung ma-discriminate ka o kung dili ka mo-qualify, inon kang tuwa ka sa Pikas. Para sa ako, sir, bahin anang butanga, ang kuan yun ana is dili na siya ingon nga kuan kanang pabor-pabor. Ang para sa kuha, kuan na siya sa unsay kahimtang sa pamilya nga angay siyang tabangan. Muna siya yung number 1 nga gilantaw sa congressman kay
kadaghanan karon nga naka-avail kana yung apiki gyud sa kuan gyud nga kanang pamilya. Mo gyud number 1 nga gilantaw sa atong congressman. Okay, that's a very laudable project nga patuman sa tong kongresista. Kabalo tanan. Pero on your side, ako lang po yung pangutana because naagi mapod mig kabataan, no? In fact, napakusto nga tungas kabataan. Kani sila, mga idaranan ni sila. Mga idaranan ni sila. Mga idaranan ni ako, mga tapad dire. So, ayaw mo react, no? Violent reaction din sila. I don't know. Ano mo react ni sila? Okay. To proceed with my question, chenin yung tulo. Inaani rami dire, don't worry. Inaani mo ang kamera dire. Ay mo katingala dire. Okay, so, to proceed with my question, kamo gihatagan mo og kahigayunan ni Congressman Labad-Labad nga mulambo ang inyong kinabuhi, apil na ang inyong pamilya puhon kung magtinarong mo sa inyong pag-eskwela. Now, on your part, kung panalitan, magtinuod mo, puhon, malinggiro kay, kailangan mo kay gayunan, no? It's a big opportunity, huge opportunity na being a scholar of Congressman Labad-Labad. Mingon ka, kinsa man ni siya, uy, scholar na ni Congressman Labad-Labad. See the prestige, no? Pero dapat naagid mo yung counterpart. Kamo, eskwela mo tarong, nga muhuman mo sa kurso, and then, nga mo, take part po mo sa nation building, no? Dili lang ingon nga kay human ako, magminyo nako, total manabitaw ko, salamat na lang ni Congressman Labad-Labad, total ni butar man pod ang among mga pamilya dito ni Congressman Labad-Labad. No, Pansel, please let me proceed. I am emphasizing this point. Ang bulog sa gugma. Ipaliyong ra ko palong sa microphone. Konsihal, let's be serious about this because kaning scholarship program ni Congressman Labad-Labad, it's not a small thing, no? This is a big deal. Especially so, nga kining kwarta nga gikuha para sa magbayad sila ang tuition fees came from our taxes. I am a taxpayer. Akong ba na taxpayer? Akong mga anak taxpayer. So, kinahanglan nga we will get involved, no? So, I am throwing back these questions ngadto sa itong mga scholars ni Congressman Labad-Labad nga hinapunta nga kamo pod on your part mo human mo sa inyong trabaho, mo tabang mo sa inyong komunidad sa inyong trabaho nga public service para usab nga makabalos pod mo sa kaayo ni Congressman Labad-Labad. Can you do that? Unsa tuwing alanin mo? Unsa may mga plano ninyo po o makahuman mo? In short, unsa inyong mga plano po kung makahuman mo eskwela nga makatabang po mo sa inyong komunidad? Okay? So, who will answer the question? Marcia? Ako, interest, ako gani ma'am, bisag wala pa ko kahuman og eskwela, bisag karon nagtabang-tabang ramang gyapon ko kanang pag-volunteer sa mga medical mission ana nagyapon ko yung natabang maski nag-eskwela ko naragyapon ko giapil nga mga foundation nga tabangan nga voluntary kong mamutabang sa mga foundation nga ako si Edith dahil nga di ko na magbinyo. Yung salamat kong uyab ko na to. Dili nga dili magbinyo. Ulahin na magbinyo later on ra. Ikaw ba no? Na. Next. Para sa karon ma'am, ang ako yung may balos sa atong pinalanggang congressman ma'am na si Congressman Labad-Labad is kanang magtinarong mi og eskwela para pohon makagraduate mi makakuha og maayo nga trabaho ug sa unganang pamagiya makatabang mi sama sa giingon sa usa ka scholar pod ma'am na makatabang sa umang mga foundation ug ubang mga maayong kaayuhan sa atong pinalanggang kongresista ma'am. Okay, thank you so much, no? Ato na yun hinabi diri live ang ato mga scholars ng bayan. So, palihog pwede na to mubakit na puno sa seats kay para atong tawgon tong mga beneficiaries sa medical assistance program, no? Thank you so much na mga scholars medical assistance program ni Congressman Dudoy Labad-Labad. Wala lahem ko dit. Pila to ka buklit? 1,400 only in Dipolog City Campus, DRMSU. Estimate lang na. Kay government schools man, wala pa labot ang Katipunan Campus o Dapitan City Campus. Dili palitan mo dayon kining pidap nga. Unsa man ang nato? Usaon naman na nato ang kay kamo na pod. Pagpadayon no ang mga mayong tinghuha sa atong botang Congressman. Okay. Unsa man kalit, maayo kalilit nga mga kuan man,
mawala man tingali ang We will learn about that, no? Yeah, yeah. Ang stand, official stand ni Congressman Rosendo Labad-Labad. Kaya on the way naman siya. In the meantime, ato usab nga mahinabi karon ang mga beneficiaries, no, sa medical assistance program ni Congressman Dodoy Labad-Labad. Ania si Filomena? Filonela Shanko. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning to all. Ako si Mrs. Filonela Morandarte Siangco sa Purok, Malipayon, Miputak, Dipolog City. Ako ang treasurera sa Hawak Kamay sa amo ang Purok. Ang hawak kamay namo usama ni sagi ko ani Congressman Labad-Labad. Kanila kong nakatabang sa akong mga sakop kay pag ingon nga sila nagkasakit modool sila nako mga silag certification, then akong hatagan dayon mag-admit dayon sila sa ospital, dayon tagaan ako silang miscellaneous expense sa mga 300 pesos para sa pang pasahe nila back to back sa hospital. Then ang medicine makuha nila sa mga botika nga kuan sa hawak kamay. Sa parte sa akong kaugalingon, akong husband ni atong March 20 na meet og accident si Captain Siangco. Then ako nahutdan ako kwarta kay sa Dumagiti sa Holy Child. Dako kay ko gasto almost 600,000 kay the whole body, half body niya from head to foot nga crack og nabali. Then wala naman ko ikapalit og wheelchair, hinduol kong Congressman Labad-Labad. Wala ko niya kawanga, gihatagan ko niya og wheelchair. Then after that, January 21, my youngest daughter na aneurysm of the brain. Then January 24 gipadalan July 2021 gidirect na ko siya sa Holy Child, then siya gipaoperahan nako. Then karon tuana forwarded siya sa Manila. Then nangayo mo po na nga ako miadto gihapon kong congressman, nangayo ko niyang assistance nga bisan na lang sa medicine na lang. Karon iyang ilan namang gi-process ang papers, then tagaan po ko nila og 5,000 para sa mga travel din ako. Ako lang pong gipanghinaot nga madawat nako kay on process naman sa DSWD. Okay, thank you so much. Hinautong ta nga mamaayo og dali ang imuang anak to as Manila. Thank you, ma'am. Usab nga hinabion si Mr. Manuel Lagata, another beneficiary sa medical assistance program ni Congressman Rosendo Labad-Labad. Dahil salamat ako dahil si Pordor Councilor Manuel Lagata sa Barangay Uligan. At this time ako bisa sa hawak kamay president sa among barangay. Usap ako sa benefited sa assistance ni Congressman sa diago na complaint sa Negros Oriental Provincial Hospital last December 2012. During my president sa hawak kamay, doon ako mga membro nga natabangan sa programa nga medical assistance. Gani doon ako sa membro nga natabangan yung nag-adil nga chemotherapy worth 60,000 lang assist ni Congressman. Kung dili lang mismo sa akong sakop sa akong grupo, doon na pa ibang mga grupo sa hawak kamay sa ituligan nga kadaganan na doon na pa yung mga naka-undergo operations, doon na pa yung mga naka-confide sa Dumagiti na sa dapitan nga dirusab sa atong sa Blanca del Norte Medical Center. So ako nakilala pasalamat sa itong kongresista gumikan sa iyang PDAP. Usa kami sa natabangan sa mga barangay sa Uligan. Salamat po. Okay, salamat kay Mr. Lagata. Dayon atong pakihinabian usab si Mr. Nilo Aleta sa Barangay Ulingan. Maayong buntag kaninyong tanan, no? Ako si Konsehal Alita Ulingan sa Ulingan. O, kumusta po ko sa among kapitan diya sa Barangay Yes, Ulingan. go ahead.
si Juanito Cabalay ug uban sa akong kauban nga mga konsehal di na ko hingandan kay mga taas na. Ako usa ko ka mismo ako yun na-admit sa Sibodok o sa Chunga Hospital. Pikimo ko din. Gi-admit pa ko dito sa Chunga. Mula ginahutdan ko sa financial. Una akong akong igsuon mismo. Pagani mi adto ni congressman. Kanang mi og medical assistance. Nagpasalamat niya sa iyang kayo nga ako nagani igsuon mo mismo ni adto niya. Natagaan na po og sa akong pagkimo, kitagaan ko 4 cycles na sa akong pagkimo. Uban sa mga tambal yang ipangkuhan ako. Munang dako pasalamat sa akong congressman. Untod karon pinabuyag maayo na akong sa akong pagbati karon. Okay, thank you so much no ninyo tulo. I'm just curious. Ang kasagaran ba nga nakapahimulo sa medical assistance program sa atong kongresista sa Segundo Distrito, mga lidere sa politika? Because considering kamo, puros mo mga lideres niya sa politika, no? Wala ba yung mga ordinaryo nga mga citizens nga sa Segundo Distrito nga nakapahimulo? Sa inyo na sayran because you are representing them. Okay, Mr. Lagata will answer that one. Sa kwalang gabahin mo, isip ako, di na bigyan ng matawag nga mga leader na ako mismo din ang mga membro na ko mismo sa grupo, mga more or less 20 members na ko naka-benefitin sa mga programa ni Congressman. Dili lang ay kami mga politiko lang. Okay, sige, si Mrs. Filonela, I'm sorry. Sa ako ang purok, dili ingon mga lideres, mga katawhan jud labi na nga needless kaayo. Mo gina sila minanginahanglan og tabang. Mostly gyud ako yung mga sakop nga naa gyud sa lower nga kuan gyud. Mao na sila maginabang ni congressman ug dako kayo may pasalamat nga kini nakatabang pod kanamo. Pananglitan og si Tapulano, pamilya ni Tapulano, it so happen nga tuwa sa pikas no nga political camp sa miaging election. Dayon karon si congressman man na kadaog silingan ninyo. Dayon hinabagon siya pero ulaw siya mangayo og hinabang tungod kay tuwa siya identified sa laing kampo. Pwede ba kini matabangan pinaagi sa inyo ang panabang? Para nako ako muhatag ko personal nako mahatag ko kay ug ako siyang paentrahon maraglisod kayo nila mo entra mao nga ako daghan kay ko gitabangan sa ako ang purok ako na lang personal na lang kung pagtabang nila Nako yung timpalit sa kung iba wallet kanini ang hawak kamay mura og organisasyon sa organisasyon layon natural katong ka-appeal pa sa press club. Ang member sa press club, di mo ka maka-appeal sa mga privilege sa press club, di ba? Sa ito pa, kung sa mga privilege diha sa hawak kamay, sa mga organisasyon, ang mga member na po yung Tingali, kung sa inyo ni Mrs. Kwan, akong amiga, hubag ng gihapon, ang pwede makatabang ang personal, indirect personal capacity. Remember nga, ang organisasyon ko, naglambigit ko na sa mga tao nga, naapil na ako sa organisasyon nga, na mga benepisyo malawat at ibang doon ay mga naitabo nila. So, muna gano'n nga, kartong isda nga wala maapil sa baling, hindi mapil ang tula. Diba? Yeah, thank you so much for your konsyal, no, sa imong point. Gawa sa aning niya mga kananaang mga major nga mga inabangon kayo ana unsa kasayon unsa kadali pod ang mga sakop sa hawak kamay nga makaduol ninyo haron mangayo og hinabang ilabi na sa kanang problema sa panglawas. Ang sa ako po basta dili lang siya diglid aring liquid sa monthly kanang mo ni ginatawag nga monthly commission sa grupo nga 20 pesos. Temporary burial medical 10 pesos po kada nga mga kuan ang aming grupo maghatag og assistance sa benefited nga wala worth 300 pesos just po para pamasahe lamang mga
Ang among membro na makaabot na po ginagmay nga kwan. Kasi mga medicine, napagyo na mga madali na sa gumig basta na kompleto na yun siya. Once ka madali sa mga kagahan mo certificate of contribution, mayroon na confinement certificate, mayroon na required sa conditional office. So kung kompleto na sila na, madali na nila ang madawat ang assistance ni Congressman Nabalawan. Ang bote mo pasabot nga doon na po mo gitampo nga mga ginagmay nga mga cash sa inyo mismong mga katungod, no? Kaya para og anytime nga magamit and dili madaritso kang congressman na adyoy magamit dayon, no? Emergency situation. Sabi ang goto, tuyo na muna hanggang kalabitan sa labi na itong mga piki na yung gayo. Pag iyong magpa-admit sila mo, like ka-plating sa motor lang na. So ano na sabutan na magamit yun yung target na 20 pesos. Just in case nga, maatlan yung gabi, pakyong motor, para sila mabunlot ngayon ka-plomsay. Okay, yes, si Pilonera. Sa amo po, sa purok, namo sa Miputak, kami ang amo ang hawak kamay, nag-contribute mig tag 20 pesos per month. Kana siya kuhaan kon pananglit dunay mga nagkadaot, nagkasakit, munay among ihatag ang miscellaneous. Then kung simba ko adunay patay, nagkuan mi sa among kapunungan sa hawak kamay, mo contribute mi og tag 1 a 2 kilos nga rice og kuan kanang kahoy. Murag tabo style. Oo, tabo style. Okay, Edgar, sa iyong pangutan, Okay, please. salamat po. Atong mo tanaw ni atong sa kaning mga beneficiary sa hawak kamay po siguro mo ma'am, no? Kung sa kay mga benepisyo gawa sa inyong na-mention nga ganina health o kanang sa mga patay nga na-mention ng burong bago, gawa sa ana sa kay mga benepisyo nga maangkon sa matag membro sa hawak kamay. Sa amo murag kana naaraman gud ang amo ang gikasabutan. Mao nga kuan pag yun murag tamtama ra gyud kami ana ra gyud. Wala na milain nga gikakuanan. Og unsa ganit pud og do na pag yun sila moadto na lang sila sa opisina ni congressman sa kuan nila, congressional office. Okay. Kanang palitan ba dili nimo mahibaw-an si bakulang so sa kapamilya dunay usa duha nga panghitabo nga kinahanglan yung panabang makahatag ra ba gihapon panabang ang hawak kamay. Ay oo, makahatag ra mi ma'am kay pananglit simbako duha mo na diretso og kawala. Kana siya madoble pud ang amo ang panghatag nga silbi among gisabutan. Pananglitan og na-delinquent pud siya, wa siya kahatag sa 20 pesos nga kada bulan ba. Di matukod mahibaw-an. Kana maol bitaw na ma'am, kami mag-meeting mi. Ako jud nga ako may treasurera. Ako gid silang ingnon nga dapat manghatag gyud mo. Kay dili man nato hibal-an ang atong kinabuhi. Kay og kuan ma-failure mo, murag lisod man gud pod kay di ba daghan man pong hinawaing, daghan pong makuan sa atong mga membro. Mo na nga ako gyung gi-emphasize nila dapat jud ang obligasyon jud. Yes, Edgar. Ang benepisyo ba sa mga membro sa hawak kamay limitado sa mga membro lang nga narehistro nga membro o sa tibok pamilya niini? No, only pananglit ako mo'y nakuha sa akong pamilya. Mang beneficiary na ko tong ako ang Mr. Clear kag beneficiary. Kasi mo beneficiary. Oo, So kasi dili ako kuan. dili automatic na tanang membro ninyo makabenepisyo sa pagka-membro nimo sa hawak Kung kamay. pananglit siya, dalaga pa, kana siya ulitaw, member na ko na siya. Pero minyo na siya, nana siya laing pamilya, magpamimbro na po Membro siya, separate siya na Separate membro. nga, oh yes. Okay. Sige. Okay. Si Mr. Lagata doon na ikapuno or si Mr. Aleta doon na mo ikadugang sa pamahayag ni Mrs. Yanko? Sa inyong palang sitwasyon sa inyo ang barangay. Unsa kaayo ang mga angayan nga ipaambit usab nga kasayuran sa atong mga naminaw karong buntaga? Sa amo alam po sa ulingan, gano'y kami sa ulingan karon, ang hawak kami program ni Congressman Nabalaban, na kami karon sa mga disease ka grupo. So, kada na ang disease ka grupo na kada po na po ang decision. Wala ba, nakita lang po gano'n labi na mo girecognize lang ko sa mga staff ni Congressman nga asa coordinator sa tiro ulingan, wala na monitor yun ako halos na lang
Intiro uligan nga na organisasyon. Ganit pagsunod yun ang talaga ron. Ako. Okay, Konsehal Ligorio, please. Palitan, mapamamabag si Congressman Laban-Laban. Palitan ko, wala ang PDAP, kaya marabag ang siligan din ni Congressman, PDAP naman tingali, alalag yung sildo yung gamit ay. Ako ba sa kabalo? Pero palitan ko, dili marag, wala apekid ko ang PDAP, no? Kaya isuspend palitan. Na mag-lisa na si Congressman Laban-Laban o supportar ng atong hawak kamay. Kaya, nakalal, lilibin may ingon nga hawak kamay masaligan po sila sa inyong kagulingan kuwan. Masama ka inyong hunahunahon. Kung may ingon si Congressman Laban-Laban nga, pahuway tingin na kalong tuwiga, ipulayon mo nga ang organisasyon o kamay ang katuyuan yun eh. Wala magapulig gitawag og tabo, simi tabo. Ugali lang kay kung kamay dulay bulag-bulag yung nakumpul dulaan kagi tagalan na si makuhay kung dulay mga may tabo, sakit sa pamilya, patabangan, nako og matabang. Pero palitan, sa inyong nahula, si Bakula, pambabog si Congressman Laban-Laban o mingon si Congressman Gatong isuspinsalan sa niya itong hawak kamay kay wala man tayo PDAP, wala naman. Iyo nahula ka, malagmaya man katuyuan, iyo kang ipadayon na giling, kamo na lang po yung mag-amot usapon para sa tabo. O, ipadayon na mo. Kaya amo naman yung mitingan na mo, nagkahiusa man ang among mga hunahuna nga kini kung kaayuhan man sa tanan, among ipadayon. Total, naman ni mag-amot-amot man sadmi, mao nga kini hinabang laman gihapon sa mo ang mga membro. Okay, thank you so much. Break ta kadyot atong naakaron sa ato ang live streaming o sa atong Facebook page. Kapihan sa Dipolog si Miss Nenen Martinez, no? Nakamonitor nato. Good morning to you, Nenen. O ingon siya, nagmonitor siya sa kapihan sa Dipolog. Si Shamin Narvaez, diri sa Barangay Estaca, Dipolog City. Si Nenen tos Katipunan. O ingon man si Alma Tingkang sa Philippine Information Agency, Pagadian City, no? Kauban ni Pons o ni Frank Gumapon sa PIA Pagadian City. Okay, padayon kita sa ato ang mga pangutana, karubutaga mintras kapaabotan ni Congressman Rosindo Labad-Labad, kabahin na usab ani ni ang katong gusto nga momembro sa hawak kamay kay murag solid naman ni kayo nga organization sa segundo distrito. Doon na ba yung mga kriteria unsa ba igyo ang pangitahon nga mahimong membro ang usa ka tawo sa inyong barangay, inyong silingan ba palitan nga makarealize karon gusto na magpamembro? Bakride. Oh, bakride. Kapag ingon ilit kiha nga Los Picas Campo, unya ka gusto mo balingbing. Karang kabahit sa Marabuangon, muligid. Muligid yan mo, tabang. Karang kabahit sa pagpamimbo sa kuwan, daghan ka rin ang gusto mag-apply sa akong grupo nga labi rin itong taga-Picas kung sila pamibali sa ngayon 14 na. So, gusto sila balik, agabikan sa nakita lang assistance sa wakamay, pero kaya medyo kuwan sabi nga, abong na po, basig sa kung mawala ng PDAP na yun, maglisod na po ito po, haluna nila, sila na po sa hatag o kadaot ito, tugatugag pa kung gawa kamay na yun, dilibin mo ko nag-assistance. So, karon mga panahon na, nagkuhan pa ba sila, nga hulat-hulat lang sabo kung maplasta lang yun ng unsay mga kwa sa atong kongresista. Okay, ang buot pasabot ni mo, no, Konsehal Agata, no, sa Barangay Ulingan, no, buot ni mo pasabot nga, kung magpamimbro man ka, whether or not, kauban mo sa politika or dili, na importante nga, ang imong katungod isip membro, imo pong buhaton. Meaning to say, nga, kabalo ka, nga, doon ay mga alamutan, doon ay mga obligasyon, isip membro, dili lang nga magsalig ka kay makapangayo ka o hinabang sa mga organisasyon. Is that it? Konsehal? Ay, kaya mo sa nanagwan, doon ay mga gustong magpamimbro, nga bisan pa man wala sila maglantaw sa assistance sa taas. Ito sabi ka po sila nga magpamimbro, gumikan nila nakita nga nagkahumpong mga grupo, ilabi na sa Barangay Uligan.
Okay, so thank you so much, no. Gawas ka barangay Ulingan, Miputak. Unsa kay mga barangay sa segundo distrito nga inyong sayran nga aktibo kayo ani ang organization sa hawak kamay ni Congressman Dudoy Labad-Labad? Tanan ba hapit ba tanan segundo distrito mga kalungsuran o ha? Sa akong monitor ng kailangan yung kusigi sa Congressional Office, halos tanang kalungsuran sa Impero Second District. Ano na yung mga grupo sa Wakamay. Gani ako, nakatabong mo ko na gumikan nga doon ako nadungog dito sa diyan na confine na gusto lumagiti. Taga-siyayan to siya mismo. Nga Wakamay member siya. So, nakadecide ko nga magpakodyo sa Wakamay. Kaya gani itong siya na maamang gani, hindi pulog pa nung dili magpa-organize. Okay. Si Treasurer, no? Filonela, unsa po sa inyo ang kahimtang sa inyo ang barangay? Sa amo ang barangay sa Miputak, murag mostly gyud sa mga puro gyud na dunay hawak kamay nga organization. Puro gyud na nakahinabang ana si congressman kay puro man pud aktibo ang nangulo pud sa hawak kamay. Doon na ba mo weekly meeting or monthly meeting? Monthly meeting every third Saturday. Sa amo lang, pero ang uban first Saturday, ana lang po, mga second Saturday, ana ang kuan. Every good. So, satisfied mo sa inyo ang organisasyon nga giintrahan karong panahon na? Correct, ma'am. Satisfied me. Kaya nakatabang man. Ang duha ka gentlemen sa Ulingan, Konsihal Alita. Satisfied yung gaya mo ng programa karon sa ni Congressman. Kaya mismo ako yun nahitabuan na. Thank you. Okay, thank you so much. Si Mr. Ano itong pangalan? Si Konsihal Bong Micalas sa barangay Santa Isabel. Ato tayo hinabi po ka na mo. Okay, so kaya ganina raman ka dihagot. Kaya siya mo say right hand and left hand of Congressman Labad-Labad din sa Kuhan Dipolog. Without this man, Congressman Labad-Labad is nothing. Okay mo na istorya hawak, may labot. Okay. Pero na sa nagsibya, may labot ang istasyon. Okay, so walang to. Okay, so si Mr. Bong Micalas, no, sa Barangay Santa Isabel. Lako kaya siya kabaluan ini kay balag siya mga coordinator. Katong sa panahon sa kumpanya, balag na siya mga mayong pagpasabot sa mga katawan bahay ni ining kawakamay. So ato siyang putanoon ko. Unsa man gyud ang litunganay, Bong, ni ining hawak-kamay, Bong. Hawak-kamay. Hello, Mike. Before ko mo hatag sa akong opinion, tugutin sa ko ninyo mga katawan nga niya karon ng paminaw ng programa sa Kapihan sa Dipolog na niagahil sa Camila. Ako di ay si Konsihal Bong Micalas na naada nahimutang sa Barangay Santa Isabel. Wala sa lagay panggaron. Napamang ko one term, no? Para sa documentation. Napamang ko one term, basta ako sa tiwaso ng ako ang katapusang termino isip pagka Barangay Official sa Santa Isabel. Sumala sa pangutanan ni Konsihal Ruben Gregorio, actually, ako nagserbisyo diha ni Congressman Dudoy Labad-Labad tungod kay nakita nako ang atong congressman sa segundo distrito good governance man ang iyang kagustuhan, no, ang iyang pagpanerbisyo sa katawan. Basta ako na-involve ako nining programa sa hawak kamay niya isip usa ka community organizer. Kining programa ni Congressman Dudoy Labad-Labad dugay na kini gisugdan since 1998 yan ning gisugdan dito sa Kabukiran gikan sa Siayan down to Dipolog. Ang Dipolog naula-ulahi lang pag-organize gumikan kay ang Dipolog sentro ng gyud sa hospital. Dito sa Kabukiran, laghang nalipay nining programa ni Congressman Dudoy Labad-Labad kay ang tanan nga nisanon sa pamaagi kung sa ni mga pagmamembro sa hawak kamay nakaabot gyud ug nakatabang gyud nila ug nakasumpay sa ilang kinabuhi kung katong tawo nga gusto pa magkasumpay. Laghang gyud nga natabangan ni Congressman Labad-Labad pinaagi sa iyahang PDAP, no? Munang nining kabuntagon karon mapasalabuhan kita ni Congressman Labad-Labad nga naghimo siya nining programa, no? Gani na dungog man ako tong niingin man si Konsihal nga magpadayon pa ba kining programa. Ilabi na gayud nga last term na siya. Then ilabi na nga aduna tay
controversial nga kinagitawag og corruption sa PDAP, no? Pinaagi ni na police. Ang atong Congressman Dodie Labad, wala pa na makalong sa iyang stand, pero kami mismo, maski unsay nitabo sa PDAP, nakita na ko sa matag barangay nga desidido sila na ipadayon ang programa nila. Gumikan kay aduna man sila'y gihatag nga kanang sinilinganay nga tinabangay, no? Baskin pag wala ang hawak kamay, maka-stand ang mga grupo gumikan kay aduna may tinabangay sa sinilinganay nga nagkasalabot ang usa ka grupo nga gipahigayon diha sa ilahang gibutan diha sa ilang matag barangay nga din nga mga purok nga na-organize na mo. Wala po na ako ang mahatag diha ninyo, Konsyal. Okay, salamat kayo. Sa imong assessment, is it growing? Or na-maintain lang ang equilibrium sa maong organization? Super, nakita mo na to, no? Ang pagtubo sa programa ni Congressman Labad-Labad kay imagine itong last election, May 14 election. Nakita nimo ang margin sa nakuha sa itong Congressman, almost 42,000. Nakita na sa mga katawan ang programa ni Congressman Labad-Labad, Mr. Hope sa ilang kasing-kasing, kay tinud-anay man ang gihimo sa itong pinalanggang Congressman. Pagtabang sa tao na nagkinahanglan, kung ikaw gusto pang magpakabuhi, hindi ka gusto magpakabuhi, aduna gyud burial assistant nagihatag si Congressman Labad-Labad sa tanang membro sa iyahang programa. So meaning to say, Hawak Kamay program will survive the test of time even without PDAF? Di pa to makakuha ang tanan, pero most good na sa ubang barangay, nagpabilin kaya doon naman gitawag sila kinabangay sa sinilinganay. Pero ang uban siguro di ato makakuha labi sa kabukiran kay medyo. Pero sa Dipolog, i-assure na ko nga stand good ang Hawak Kamay sa Dipolog. Gumikan kay naraman pa maka-afford ang po ang mga membro sa Hawak Kamay. Okay, salamat kayo kay anytime karon maabot naman si Congressman Rosendo Labad-Labad, ato na lang i-acknowledge ato mga sponsors sa atong tulumanon kapihan sa Dipolog. Manginabuhi unata pinagi ni Edgar Soronda kay haron ma-entertain nato dito si Congressman Labad-Labad inigabot niya diri sa atong kapihan sa Dipolog. Go ahead Edgar, please. Okay, salamat din na pasalamatan sa makausapa ang ato nga mga sponsors diri sa pagkuban sa tulumanon kapihan sa Dipolog. Una ang ato nga nahimutangan official venue sa kapihan ang Sunburst Fried Chicken nga nanimutan sa ground floor sa Hotel Camila 1 ning atong dakbayan sa Dipolog ang Lels Lending Investor. Mao gini official venue na to matag Domingo nga makita sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Yung salamat nato sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer nga nanimutan sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Matawag sa telephone number 212-8370. Ang Janus Marketing ipalagihan ni ABC President Honorable Janus Yu. Nimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa 212-1148. Pasalamat usab sa atong Gobernador sa Lawigan, Honorable Governor Roberto A. Uy sa Lawigan sa Buanga del Norte. Ato usab salamatan ang atong Honorable Vice Governor Vice Governor Attorney Sinin O. Angeles o Presiding Officer sang Guniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Natusab kang Honorable Dipolog City Mayor Honorable Evelyn T. Uy ang atong mayor sa dakbayana sa Dipolog. Natusab kang Honorable Julius Napigit ang Speaker Patrompo sa Guniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Ato sang pasalamat ngadto kang Honorable Attorney Julius Napigit. Pasalamat sa nato ngadto na sa Gloria de Pitan kauban ng Fantasyland. Ang only theme park nga makitaan sa tibuok Visayas o Mindanao ing mansaba sa pagkataon sa gabion dahil ang pamilya sa Gloria de Dapitan o ang Dapitan Aquamarine Park o dampa alang sa lamian kay mga pagkaon nga mga seafoods. Palagihagi dumala ni kanhi Congressman Atty. Romeo Nonong Galosos. Napaliusab sa tulumanon si kanhi Governor sa Lawigan, kanhi Gobernador Atty. Rolando Yebes. Nagpaliusab ang atong Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University nga si Konsehal kanhi Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Ang Metro Shoppers nga nagpahibalog karon nga naa nagpaabot o nangabot na ang ilang mga bag-o nga mga unit Spice o Carbon, high-end nga mga units sa Spice o Carbon Max diya na sa
Metro Shoppers. Kung yung kag cellphone, tablets, naakanita na doon sa Metro Shoppers. Uban pang mga home appliances. Gipalayansap kita ni Dipolog City Vice Mayor Dr. Horacio Velasco, ang atong Vice Mayor, Presiding Officer, sa Guniang Panlungsod. Ang atong Majority Floor Leader, si Honorable City Councilor Attorney James P. Verdugues sa Sangguniang Panlungsod, Dipolog City. Nagpaliusap ka na to ang atong board member sa Segundo Distrito, Board Member Honorable Ronilo Boy Lee sa Zamboanga del Norte 2nd District. Ang atong panelist di kauban nato karon diri si Honorable Attorney Ruben Ligoria, ang atong sakop sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog, panelist usab kini sa kapihan sa Dipolog. Si Honorable City Councilor Attorney Peter Cu sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Nagpaliusap ko na to si Attorney Kenneth Rizal, Presidente sa Integrated Bar of the Philippines, Zamboanga del Norte Chapter of Legal Consultants sa kapihan sa Dipolog. Ang Genwick Tire Care Center sa Quezon Avenue, matawag sa 2129332, o ang J&B Car Wash and Tire Supplies Highway Santa Isabel, na ay mga ligid sa motosiklo o four wheels dito. Ang CL Inn o CL Fast Food sa Rizal Avenue ni atong Dakbayan sa Dipolog, nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog. Ang Dipolog Turning Tire Supply Highway General Luna at bang sa National High School, nada si June Rizal, no? Si Junior Rizal, anong mabibihon tagdumala. Ang Pipix Lodge Pension House o Pipix Lodge din sa corner Katipunan o General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog, nagpaliusap sa atong kapihan sa Dipolog. Mga kining pipila ka mga nagpaluyo sa atong panag-uban sa kapihan sa Dipolog, live batang Domingo alas 9, ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kautuhon, dinhi na sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila, Dalan General Luna ning atong Dakbayan sa Dipolog. O alang sa atong mga viewers sa atong live streaming, padayon kamong nagmonitor, nagpaminaw, nakita ninyo sa atong live streaming ang kapihan sa Dipolog, o karon ato na makauban ng atong representante o Congressman Segundo Distrito, Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad. Okay, salamat kay Edgar. Ingon po mo, greet po sa to ang mga viewers sa atong Facebook page, no? Si Ma'am Marilyn Sanada sa Chicago, Illinois. Igsuon ni siya ni Konsehal Dante Bagarinaw, ang ato ang bag-ong presidente sa Philippine Councilors League Zamboanga del Norte, nga mo uli na siya pohon. O ingon man si Mr. Vicente Changson, atong bag-ong supporter sa ato ang kapihan sa Dipolog sa Facebook page nato. Kini si Mr. Vicente Changson, ato ani siya nagpuyo karon sa New Jersey, USA. So salamat kay sir sa imo ang pagsalig sa atong kapihan sa Dipolog. Kay excited kay sila nga gamonitor sa atong kapihan sa Dipolog tungod kay makahibalo sila unsay mga latest updates, unsay mga kasayuran kabahin na diri sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, duha ka dakbayan sa Dipolog og dapitan. Og ingon man kay gitagaan man jud ko ining Kodigo Penal nga i-greet jud nako ni sila kay naminaw man gyud ni sila, no? Back to back ra ba ning listahan. Neo Jeans Choir. Kini sila ang choir sa diya sa ato ang Catholic Cathedral, no, sa alas 4 ngadto alas 5 sa hapon ni sila ga serbisyo sa ilang choir. Yes. Si kinsa ni mga sumusunod nato si Luloy sani and family di kay Corpus and family, si Lulong Ausa, si Alay, si Kim, si Jewel, mga guitarist ni sila, si Butchoy, Alferez, dili eligible ang agi ni Charing. Si Luloy Bastasa, si Tata Balyadares, si Daisy Dilatore, marag staff ni board member Kabigon. Si Charing Hiramis, o ingon man si Frances Talam and family. So, happy listening sa Neo Jeans Choir nga nagserbisyo des Cathedral alas 4 ngadto alas 5 sa hapon. Kana let kining Neo Jeans mura og ilang anak gipanganak pa natin gali pagsukod ang pagtukod anak karon ulit taon tingali. Duga na kaining maong choir nga gimugna og ako lang sa timbawaan nga mura man og apil ni ini bimugna ni ini si karon board member Romulo Mulang Saliba.
Yes, kauban silang charing ana. O sana siya board sa member Muling responsable ng Soliba. pagtukod nili. Kumusta na toon si Romulo Muling Soliba? Nga nahimong board member yung sila pa nanambok. Pero ako sa naon naniwang man. Depende sa imong Agis problema paglantaw. tingali. O yun man, nag-monitor na to karon si Attorney Kenneth Rosal. Doon na siya ipangutana, reserve ni para niabot ni Congressman Rosindo Labad-Labad, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Norte Chapter. O ingon man ato ning legal consultant diri sa atong kapiyan sa Dipolo. Apo nangutana. Attorney Kenneth Rosal, good morning to you and your Nangutana lovely po sa wife. atong presidente kung sa ako ng election. Kay gusto nang kuno sila mo kiri-kiri. Naminaw karon si Kenneth, Attorney Kenneth. Ewa ko na po induction formal gyud. Nga katubang doon na mga Imbitado tang tanan. Tanan imbitado nga maglipay-lipay po. Murag wa pa man kuno gilihok nga September naman duli ano sa man kuno. Muna man kuno election. Mao jud. Lain po nato i-greet on the way to Baligian, Zamboanga del Norte, si Attorney Liza Jane Istanio, ato Provincial Legal Officer, gikan sa City Legal ni siya. Na-interview ni nato doon sa atong kapiyan sa Dipolog pod. On the way to Baligian ni siya kay doon na siya yung mga environmental documentation dito kay iyang nasayran nga naa kuno Eagle, Philippine Eagle ha. Take note sa Baligian, lungsod sa Baligian karon og ingon man Tarsier. Ingon ko niya, I remember 3 months ago katong amo ang media trip dito sa Davao. Ingon tong taga DOT, si Ma'am Jude Bugante, director sa 9 og si Mr. Art Bugante sa Region 10. Pag kuan dito, ilang tour guide dito, na istorya na mo nga, one of the Philippine Eagles nga naakaroon diya sa Philippine Eagle nga sanctuary sa Davao City is from Baligian. Yeah, so ingon ko, tinood na attorney nga tinood na nga ni istorya tong taga Davao, acknowledge gyud nila nga ang usa ka Philippine Eagle des Davao City karon gikan sa lungsod sa Baligian. So og ato na i-develop, ato na siyang kuan buhion pag-ayo siguro mudagan tong Philippine Eagle kay endangered species man na sama ka kun si Robin Ligorio. Anong sabi ko, endangered ako? Saan ba ka? Di endangered species? Kaya yung Philippine Eagle, no? Sa una ulit, sa una sa gamay pa kulit, species sa ango ulit, no? Naman mga agila. Pero gumikan tila sa, kita gulo ang ultay pagmahal sa itong kailayahan, o paki, lagay sa amo ulit, wala pa yung mga angit, wala pa yung mga kalaw, naghanggang klasiha sa mga kingfisher, sa niya, mga tukmo, mga bagwa. Pero karon dito wala na, liargan. Mula yung usa kamutang bitaw nga, mahilong ko nga, kini mga butang nga, asal kan iron, ganun nga wala ni, kahat tungod kay kitang mga katawhan, di sa Pilipinas, mapahimunsanon, mapastamason. Oo. Mas lanon sa mga kwan, kailangan magpagkaon ng mga butanga. Oo. Mula nga, tingali, panahon tingali, naroon si Congressman Labad-Labad, mahimuntag mo, kuhan siya kung sa mga balaod, baka nga, mahimo paghatagin og strong or stiff penalty, nini mga tao nga mga amo, makita ng mga amo nila itong mga butang kinaiyahan, nga karoon nakawala na, endangered, no? So, thank you so much. Akong ka-chatmate karon si Nenen Martinez, nangutana siya kay naman siya rod sa sa internet ro no, sa social media. Mutabok pud siya sa radio karon makapaminaw, maglanog-lanog ang tibuok silinganan. Nangutana siya og unsay ni number daw sa frequency sa DXDR. Akong giuta rin 981 kilohertz, no? So, Nenen 981 diya palihog lang. Okay dit. Pero salamat kayo. Gusto rin, nagatong suka nga, kuhan. Dahil kasi gwapo rin kayo sa negosyo. Suka nga, perti kas luma, perti ninduta. Mura og kapalit mo gusto ko sa kagalon. Muna yung mabahana nga, bulahan kayo. Muna yung nga, dako nagsweldo, kotahan pa. Dalaga pa, Jud. Dalaga pa yun. Wapa pa, Jud. Nenen, utangan ka na mong snacks, ha? Kumusta rin na daw sa imong papa si Judge Wilfredo Martinez, ang akong idol nga judge. Muna gilibak sa tubangan o sa internet. Salamat ko no. Ilabi na sa imong maaslum kayo nga suka. Matod pa ni Konsihal Robin Ligorio. Mahal kayo ko no ang acknowledgement. Balik ta sa itong mabisita. Di adere ang scholar. Atong ipabalik kiniglink ko dire si sa pingalan naman, Joaro. O talag saon kayo no? Joaro. Okay. Villa Hermoso.
Vicencio. Okay. Juaro. Lagi og yungit ka na, di jud ka pronounce. Sorry na lang. So, Juaro, sa imong pagka-scholar, so sa imong pagka-scholar, dayon hangtod karon, unsa man poy imo ang natampo sa imo ang pamilya, sa imong komunidad nga kuan kanana ang kabahin ini ang mga kabataan, unsa po inyong mga activities sa mga kabataan sa inyong komunidad nga syempre mo appeal jud ka dito nga musalida kay scholars kun ma-identified gud mo nga scholars ni Congressman Laban-Laban. Ma'am, isip estudyante karon ma'am. Dili lang kay sa dagang ko nakatab na itabang pod sa akong pamilya sa pamangagi sa pagtinarong o pag-eskwela. Ako po dahil karon ma'am ay current governor sa among department ma'am from the College of Maritime Education. So ako mo i-handle sa tibuok department sa among eskwelahan sa College of Maritime, and I'm currently po the president of the kanang senior youth movement ma'am sa amo ang barangay sa Santa Isabel ma'am. So nang pamagyaw dagan ming mga advocacy, dagan po ming mga ginahimo karon nga mga programs kanang pagpakaon sa mga bata ma'am sa among barangay. Okay. So meaning to say you are active no sa mga kalihukan, sa mga kabataan. Sa inyong mga komunidad o sa eskwelahan, kumusta po ang doon na ba sana kusog ba ang drug addiction sa mga kabataan? Labi na diya sa eskwelahan, doon na ba kayo namatikdan o doon na magani kay mga amiga nga murag na recruit ani niya nga maot nga bisyo? Doon na ba kay gihimo pod nga madani sila nga dili sila mahitumbawak ini ang bisyuha? Sa among part sa Journalist Human Campus Dapitan City ma'am, so far ma'am walay case nga naitala ma'am bahin ng drugs, and sa amo pong barangay ma'am so far sa liderato sa among current kapitan nga si Kapitan Indab, wala limpyo pud tanan ma'am, o kanang ang tanang mga lumulupyo sa among barangay ma'am, labi na katong mga kabatan-unan kay ang usa ra kaadigan ma'am kanang pagsayaw ma'am puryabuyag. Mayo, hinatong tawa, ma-appeal po ninyo ang cleanliness program sa inyong barangay, mga kabataan, baka ng weekends, no? Dayon, gawasan ang mga sayaw ninyo, naapod may mga basketball, sports development program, tree planting, no? Kanang sa basketball ma'am na ami yearly basketball competition ma'am mo na ang Interpurok basketball competition. Usually ma'am may tabo na siya summer. And bahin po sa cleanliness program sa among barangay, every last week sa month ma'am na ami anang kon ma'am. Okay, yes Konsyal Ligorio. Ano mga scholars pila mo kabuk tanan? According to Konsyal all in all. All in all 2007 Konsyal. Mga estimate 7,000? 2007 scholars. Labo mo tigo mo na, no? Meeting ba aron pag-assess sa inyong performance? Ina may gihi mo ni Congressman ana? Sir, kanang magpatawag si Congressman para ikorum ang tanan. Dayon diyan ang kuan gi-encourage mi ni Congressman nga mo lagi to ang among grado bisan man to walay grade limit basta dili lang hagbong. Katong mga scholars ka lahagbong palitan unsa man mitabo ana? Na subject ang hagbong. Prior pagapon niya pagka-scholar or i-voted out na siya. Dili na ba yun? Si Mr. Micalas, may mo tubag niya na? Bisa katerya nga gi-advise atong pinanggang congressman o especially sa main campus diya sa Jeremsio, basta once ang bata nga mahagbong ka by next semester di na ka maka-avail sa scholar ni Congressman Ito no? Ang walay isa po kasi kapuslangan nga gasto wala may grade nga gi-maintain. Earlier ingon man sila wala grade nga gi-maintain. Ay pasabot mo edit nga mahagbong pala yon. I'm just curious kay wala man sila grade nga gi-maintain. Yeah. O panalitan simba ko nga nagkadaot day ka din hagong ka usa ka subject kay wala nimo ma-comply unsa ba? Depende pa naman sa reason nila, pero kung makita na to nga ang bata gyud nga nagtamhang nga wala ka pasar kana gid siya ikuan gina siya
i-disqualify gina sa kuan yun sa scholar Congressman Labad-Labad. No? Dapat lang kay People's Money biya pud na, no? So kadyot lang ha. Live na to sa ato ang Facebook pod sa live streaming si Romel Narvaez sa Cebu City. Good morning Romel Narvaez o happy viewing sa atong kapihan sa Dipolog. Okay, go ahead. Bahin lang niya ang pag-continuous enrollment sa scholarship o kanang pagputol. Kung pananglitan mahitabo gyud nga dunay usa o usa ka subject baka nga napakyas ang bata nga makapasar, wala ba kini gipaagi una og suspension dili kay outright nga putlon gyud in totality ang iyang scholarship kay doon na po ko'y anak dili wala dili magtungha pero nahitabo nga gumikan sa pressure sa mga activities anang usa ka semester dunay usa ka subject murag wa na kaya niya mahatagig focus na pag abot sa pagkatapos sa semester na wa gid siya makapasar na bagsak siya atong subject ka. Pero ang gihimo dito gitagaan lang siya og murag suspension atong isa ka subject nga murag karong semester bale wala siya allowance pero ma-recover lang to niya kung after one semester katong subject nga merong napakya siya mabalik niya ang iyang normal nga rating. Mr. Bicalas. Kabayan na sir, at gi-studyhan ng pala siya kung ang iyang hagbong medyo dili gyud siya subject sa iyang pagtamhang sa isip miabil sa programa ni Congressman Labad-Labad adunay na siya kuan sa mismo sa management sa eskwelahan, no, recommendation. Pero dito sa part sa kang Congressman Labad-Labad i-evaluate ka niya kung makahuman magud ka sa 4 years na kurso nga iyang gi-offer kay kung pananglitan load ka sa imong subject kung sa naay kay hagbong dili ka kahuman sa imong 4 years course sa to pa ang excess ato nga subject musulder na ang tagtungod niya na. How about katong test scholars niya? Permanente ba to? So para sa pagagapadayon nga po ng iyang programa sa TISDA naamang gani karon sa iyang opisina kung kinsa itong buot na gustong mo abil sa technical course pwede ka po maka-abil depende sa kurso na po nag-ihatag nag-i-offer po sa atong TISDA. So yes, sponsor. Klaro naman nga walay dapat maintain nga grado apan dili putong makaulaw nga grado. Kabahin na ning ang sa number of subjects nga dapat i-enroll per semester. Kontrolado ba sa scholarship o depende sa eskwelahan? Depende sa iyang kurso nga gikuha. Kung pila ka subject ang gi-offer sa usa ka kurso, mo gito iyang ikuan. Amo gyud encourage kanuna kinang underload gani siya. Amo load gid siya sa iyang subject ba, no? Kanang full gid nga iyang pagkuhaon. Ako lang i-clarify, ganina estimated scholars, number of scholars is 2,700 estimated lang, no? Sa second district, under Congressman Rosindo Labad-Labad nga PDAF. Apil na ba ini pag-ihap ninyo ang sa test niya nga slots na scholars? O wala pa? Wala pa ilabot na. Kini lang previous course nga gihatag ni Congressman Labad-Labad. Nagantay sanak pod, no? Napoy sanak ta nga nakaabil gyapon, natuwa nagtunga sa sanak. Kining previous course nga skala ni Congressman Labad-Labad. Kining 4-year course, na ba ni morag entrance examination nga gipahigayon para ka maka-avail ani? Si Joari? Naagi ba mo o morag entrance examination ba para mo makapasar, ang makapasar mo maka-avail sa sa scholarship program? So far ma'am, walay entrance examination ma'am. Ang gi-provide lang namo ma'am is katong grado namo ma'am. Sa high school? Sa ako ma'am kay third year naman ko mga second year, second sem naman ko naka-avail. So ang akong grado nga gi-present kang congressman is katong grado na ko gikan first year tama na tong second year first sem ma'am. So wala general average nga inana nga mo gini wala sir. Okay. So mas maayo magud may bawaan pod kay basin katong mga ginikanan karon nga apiki pod in town panudlanan gusto pod nga maabil ani nga programa para sila mga anak kay ila pong tanaw sila mga anak mga malantip pog mga pangisip maka-avail pod sila ini nga programa. Yes, Pons. Ako lang iklarohon nga dili tanang scholars dapat magsugod og first year. Pwede taliwala sa imong kurso nga imong personal nga gigustuhan, pwede kang maka-avail. Yes, Mr. Bicalas?
pardon sa question, sir. Wala kayo Ang normally good, ang maka-avail sa scholarship, dapat magsugod yung kag first year, tapos ang 4-year course nga kuhaon nimo. Sa kaso niya, akong nasabtan, murag nagasto ka una og personal sa imong mga first 2 years sa imong kurso. Then, naka-avail ka sa scholarship ni Congressman Labad-Labad, then qualify ka. Posible ba ni siya sa tanang higayonan? Actually, sir, ang programa ni Congressman Labad-Labad, last year pa may nag-start. Last year yung nag-start yung programa, kining 4 years course. Ang uban, naka-eskwela nga sa first year to second year, then naabtan sa programa ni Congressman Labad-Labad, ni-avail sila, maunang wala nila makomplito ang 4 years course, kundi 2 years na lang ilang na-avail nga programa. Yes, Edgar. Follow-up lang ako sa pungutan. Sa ito pa, sir, ang unang scholarship ni Congressman, 2 years lang. Doon na, 2 years lang. No, 4 years nga siya. 4 years nga siya. Din, kining si Haro, first year to second year, naka-eskwela niya sa ilang kaugalingong pagpaningkamo. Yung gasto doon. Di-avail siya on 3rd year na kami. 3rd year na to 4th year. So, dili na to siya refanan to, yung ang personal na gastos. Walay mo. Wala tayo refund. Di ba good kay luoy man good po ba? Mingon nga ay atuloy na refanan di ay kay kuan man po. Deserving man siya, di ba? Siguradong na paturo si boss na agi ko katuig. It's a thought, di ba? It's a thought, no? Kay para katong naminaw karon, ilabi na di mo ginatong hibawaan gyud no, kay lisod kay ang panahon karon nya. Kita ang mga ginikanan gusto kita nga makahuman og eskwela tong mga anak. What better way than to avail of this program? O modol ito sa mga namunuan ini nga gipadala ni Congressman Dudoy Labad-Labad para mahibawaan po dong unsaon nila nga makapahimlo sila sa programa, no? So, unsa po plano nimo sa imong kaugmaon, human nimo makahuman ka sa imong kurso nga marine transportation. Kung palaron man wala ka ate kay gatex man. kung palaron man gani po maka-graduate karong umabot Marso, hinaton ta maka-apprentice, then kung maka-graduate una gid sa tanan ang ato man gintumo nga nung nag-eskwela ta is mutabang sa atong pamilya labi na sa kalisod karon sa kinabuhi. Una sa tanan po tabangan ang mga igsuon ug kung puhon man gani nga marang-arang na makasettle down na pribuyag, that's the time pud guro nga mutabang ta sa ubang tawo nga nanginahanglag kay sama pud sa pagtabang sa atong pinalanggang congressman namo. Siguro pohon maling Ginoo. It's a thought gyapon, no? Why not, no? Kuan karon na ang dream big. Pohon maling Ginoo nga makorta na kaana. Siguro pod isip pagtabang nimo pagbalos nimo sa kang congressman maghimo po na po kay i-maintain nga usa ka scholar man lang imong gastuhan haron pod nga maka human og eskwela mo po nimo ang balo sa iyang kaayo ni congressman, no? Wala po kagaingon pag congressman po ano po ka skala. Iyo man kay pero marine transportation biya mo abroad siya. Dili na ingon negative. Let's be positive kay di maingon ka congressman ra dili man ingon nga abi kay congressman ka ikaw ro makatabang. No, daghan biyang private citizens nga nakatabang baya pod. Dili ba mga tanang politiko pod kinahanglan nga mutabang. Di ba no? Yes, ma'am. Okay. Yes, Ponsing. Ako limited kayo ng buka. Ako ning ibalik ang Councilor Docaros kay murag mas nakibalo man gid siya kaning programa kay mo akong nakita murag kinsa man jud boy kinsa man panday or ga initiate kinsa man bright idea sa pag-umol ba konsehal ani sa pag-umol ba ning scholarship program ni Congressman Labad-Labad. Kasi ang National Scholarship Program, pareho ng sa DOST, after graduation nila sa ilang kurso, murag naapas like 5 years to serve the government. Kani ba pong kang scholarship ni Congressman Labad-Labad, doon na ba po na siya muna kondisyon dito nga hindi ka graduate sa beneficiary o sa scholar, doon na po siya obligasyon nga pila ka tuig ka nga mo serbisyo dinhi sa atong kung dili man dinhi sa atong second district at least sa gobyerno para po at least murag semblance of payback. Backright ko before Konsehal Micalas will answer that question. Personally, I know kaya akong pagmangkod si Amadios Pahente, scholar sa DOST Manila from special class diri sa
National High School, paingon dito sa Manila, no, sa university dito, scholar yun siya DOST, gani Bachelor of Science in Physics ang yaang koan. So, right away, pag-graduate niya, i-accommodate siya din sa DepEd, itagaan siya regular item, na siya sa Dipolog City National High School, karon ga-teach chemistry o physics. So, naa sa kontrata niya sa iyang scholarship nga dili siya pwede nga mo abroad mo lukso guban pa greener pastures kundi mo serbisyo siya diri sa lokalidad nga iya ang gikuanan gipuy-an balor og 5 years ayha siya maka-jump to greener pastures. Anong iyang scholarship program ni Congressman? Naa ba niya nga mga punto? Kining yung programa, kining Scholar Police Course, wala man siya maghatag og yung na kondisyonis. Ang iyang gihimo lang, ang usa ka bata nga gusto mahuman sa iyang gilantaw nga kaugmaon, muna nga iyang tabangan. Then pag after that sa matabangan na mahuman na siya, ang bata na mo decide kung asa na siya mga apply, no? Mo apply siya mabod ihanan diskresyon, mo apply siya sa Pilipinas kagad siya iharap ang diskresyon basta ang gilantaw ni Congressman Labad-Labad matabangan ang usa ka bata nga nagkinahanglan nga motiwas og pag-eskwela ilabi na gyud ang mga ginikanan dili maka-sustain pag hatag og pagtungha sa bata, no? Mo na gilantaw ni Congressman Labad-Labad nga makatabok sa pikas daplin ang mga katawhan nga nag-aligiid karon sa kalisod. Okay, thank you so much. Along that line, I'm just curious, nga naman nga wala man joy, bisan lang 85 bitaw nga general average nga grado ang i-maintain para ma-challenge pud ba ang mga scholars bitaw dili magpasagad kay sayang man pud ang gastos ug ang panahon, di ba? Actually, naamang-giluntagi na siya, no? Naagi na siya. Pero good, sumala sa kang Congressman Labad-Labad, naamang-giuban nga magdisod og kuha niya ng anang average. Then, selected na lang dahil ang matabangan niya. Unang iyan lang ang gilantaw, mura siguro, kan gobyerno mo na ito, gikinahanglan, 75 na magyod ang grado, passing grades naman yun. Aron gyud matabangan ang usa ka tawo nga nakinahanglan og tabang. Noon, si Congressman Labad-Labad, naman po siya programa ka ng DOST, DOTC, nga scholar. Kanagin siya, naging kriteria nga grado nga i-maintain sa matag bata nga mo abil yan ang programa. Okay, thank you so much. So nalamdagan ang atong mga naminaw karong buntaga kabahin ni scholarship program ni Congressman Rosendo Dodoy Labad-Labad nga nagpaabotan pud karon kay Nana Santa Filomena because our time is limited also, no? So murag kuha na lang jud 20 minutes na lang jud, no? So siguro makaabot pa ba kanina si Congressman ni kay ganina ra man natong tawag tong iya mga PA, no? O ang iya mga coordinators gani na naman diri na interview naman nato ang iya mga scholars o iya mga beneficiaries sa medical assistance program. So atong balikon na lang tawag, no, si Konsihal Aleta sa Barangay Ulingan, and then also atong balikon pong tawag ang treasurer sa Barangay Miputak, si Felonila Siangco. I got it right na this time around, no? So dire lang sa una si tagsa lang si Mrs. Siangco kanang naang diha sa Barangay Miputak unsa man po mga kalambuan karon nga inyong gipahigayon sa Barangay Miputak nga nakaserbisyo sa atong komunidad ilawom sa programa ni Congressman Labad-Labad. Kabayan sa programa ni Congressman Labad-Labad, kanini nakapalambo mangyud pud ni kay sa uban nga dili bitaw nga naapil among i-recruit kay para good pud sila maka-avail sila kun unsa man gani ang mga kuan nila silang pamilya. Doon na ra po'y hinabang nga ilang madawat. Na murag nagkadako-dako naman pud mi kay daghan namang mo appeal sa amo ang kapunungan. Okay, so murag bibo na kayo. O bibo na jud samot, no? Bibo na mig samot. Okay, Pons, doon na kayo pangutana? Okay, pasensya kung unsay ako mabasig doon ako pagkabayas gamay, no? Kay kanigong kaning niyang programa murag it connotes political identification. Unya hibalutan nga identify kani sa kay Congressman Labad-Labad niya. Karong panahon na murag last term po si Congressman Labad-Labad. Unsay possibility kang konsehal Dakalas gyapon ni kay murag naag gyapon ni siya sa tigpanday ba. Unsay posibilidad nga ma-sustain kini sa atong mga kaigsuonan dinhi sa second district in particular ug sa iba pong barangay
kining ni ang programa ha kun inig ang possibility nga ma-sustain kining na ang maong programa kay nindot kaayo ang iyang katuyuan unya ang impact sa nga atong nakita na nindot kaayo. Kana gyud tinuod gina ang makahatag gyud og saktong final nga wala na si congressman nagabot niya kay no si congressman nagalabi na gyud mahatag niya ang insakto yung kuan sa iyang programa. Yes, Konsehal Ruben Ligorio. Ako congressman noon, ako palayon. Ako yung congressman ba no? Puhon, malayong Ginoo. Puhon, malayong Ginoo. Sa PDAP, mula og wala kayo Ay, namay mag-graduate po sa second district nga mga board member Bagway? Wala pa dahi, first pa dahi. Wala si Congressman Ligorio ng telepoy mo yung mahimuli mo. Upadayon sa Puhon, malayong Ginoo. mga binuhatan sa itong congressman, incumbent congressman, doon yung laban, no? Ay, nagkagoon na ako sa si Congressman Ligorio na yung ibaw ni Ana. Pagsumpay, pagpadayon sa mayong binuhatan sa itong congressman. Okay, salamat kay Konsehal Aleta, gikan sa sitting councilor man gikan jud sa barangay Ulingan. Masuportar ba ka kung puhon mo lang sa si Congressman, si Konsehal Ruben Ligorio pagka-congressman? Karon mapadayon na inyo ang mga hawak kamay o mga scholarship program. Siguro yung masuportar eh. Siguro na. Sa Ulingan nato na. Napa si Konsehal Agata. Ayaw Ismalin. Ay sa kay kiling kabonsol, naintigan niya. Dili ko na hawak kamay, hawak katawan. Si Konsehal Agata, ansa po imo ang mga panahon ni ini nga panlitan third and ko na gudo last term na gudo ni Congressman Labad-Labad. Doon og naamang galay dili lang si Konsehal Ruben Ligorio. Ug naang galing mo tumaw ani nga mahimong congressman sa inyo nga partido. Mulabi pa mo nga para ma-continue ni nga programa ha. Or may mo sige na lang kay congressman na to Labad-Labad. Oh, kaya labi-labi. Automatic. Nakadungog mo ha. Sige, Konsehal Agata. Kabayo na naman, sa daw kurikuan, ay wala ba ito sa daw politiko rito? Makutinyo ko naman eh. Labi na karoon nga ang gobyerno, natuwa na yun. Natural, para yun nila na bumabiyaan yung programa sa hawak kamay. Kung sila pa naon mo lang yun ang muna, amo na ganun umulon. Kung tinoon, labi na yung tunog. Labi na yun ang kalayan po daw. Boy, kalaboy, kung lang inyong himuong congressman, dili sa Congressman Ligorio. Ay lang si Congressman Ligorio mahimo, wala, kaya automatic sumpay. Wala labi-labi. Mahimo lumagan pa ito. Karon na pa ha, pamanggil ato bisita. Ato na pa muslan. Ngadto kang Konsehal Aleta, Konsehal Agata, kang Joaro, og si Konsehal Micalas. Muyon ba mo nga i-abolish ang Sangguniang Kabataan? Dayon, umaabot man ang eleksyon sa kapitan, sa matag barangay. Unsa pod ang inyong panahon niini nga matud pa do na magoy na hinabi na ko mga professionals ba nga karon sa hiring karon it's not what you know, it's whom you know. So ang mga professionals para lang kuno ma-hire sa usa ka opisina o uban pa mangayo og rekomendasyon gikan sa kapitan. So niingon ni mga professionals unsa day na sila labaw pa namo nga mga professionals kini mga kapitan inana sila kagamhanan. It's a sad reality no sa atong political situation. Yes, sa ato ang political situation, sa ato ang nason. We'll start. Doon na kayo back-ride? Isumpay lang na ako itong home you know. Dugang, doon na yung nadugang anak dit. How much you have. Okay. Amot lang how much you have, I don't know about that. Atong pangutana, dire, kinsay una mo tubag. Katulad-tulad na po mo. Si Konsehal Micalis. Sige, go. Sa pangutana ni Ma'am, gusto batang i-abolish ang iski chairman. For me, Barangay Council, Barangay Santa Isabel, murag dili pud ko yon nga i-abolish ang iski. Kung dili hatagan na to pag-educate ang mga bata nga mo appeal niya ng iski no. Kay ang nakita man nato isip sa taka barangay official diha nga ang iski kung magtinarong lang og himo sa iyang obligasyon makatabang yun no. Pero aduna man gyud iski nga intrahan man pod di mo na plano sa mga kon mo nay usada nga question. Pero og ang bata nga mointay iski og adunay gobyerno nga magpahigayon pag-educate kung unsaon pagpahimutan sa ilahang pundo
dako kay butabang, dako kay mahimo ang iski, dako kay iski mahimo ang iski. Okay, Konsehal Lagata, please. Ang sa akong kabayan po ma'am, medyo po ko yung walaon ng iski kay itawag mo tayo ng pigog sa kabatalunan. Nagkaroon o wala po ng iski. Ano na po sa butata sa council, wala di ba yung kayo magkuhan? Butata na chairman sa sports, di po kayo ma-treat ang iski. So mas maayo yun ang narin po iski, kaya po na maglagtaw sa mga kabatalunan. Okay, thank you so much. Konsehal Aleta. Ang ako ma'am, dili po ko uyon nga mawalaon na siya. Kay gumikan po nga napoy magdumala sa mga kabataan. Gumikan dili po to mga ginikanan nga magkuhan sa iyang anak, gumikan nga ang mga iski gyud mismo mo dumala sa uwan. Ano ma'am? Okay. From Juaro, kay kini kabataan, gadala mistingog sa kabataan. Para sa akong isip po nga kabataan, ma'am, kanang dako jud katabang ang SK, ma'am. Kung walaon man gud ang SK, ma'am, kinsa na lang man ang amo ang mahimong tulay para maipa abot sa mga nasa taas ang among mga panginahanglanon ug among hinaing bahin sa atong katilingban, ma'am. So para nako, ma'am, sir, dili mi isang ayon o sa ako pong opinion, dili ko sang ayon nga mawala ang SK, ma'am. Follow up kamay before Edgar. Doon naman ko yung mga negative, no? Nga kuan ang SK. In the first place, na-appeal og kuan sa bayad ba? Vote buying ang SK ba makakuha sa posisyon kay gipalit ang mga boto na influence sa mga bad politicians, mga traditional politicians. Ikaduha, ang SK butar na siya kay para makatabang matud mo pa mahimong tulay sa mga kabataan des locality. Unya kay katong nakadaog sa SK kay tuwa man eskwela sa layong planeta, unya mauli siya dili panalagsara. Unsa unya pagserbisyo sa iyang mga kabataan nga mga kauban niya? How will you answer that one, Juaro? Pardon, ma'am. Ako i-recap ang SK doon ay bad influences in the past elections tungod kay malagi na appeal of vote buying na diktahan sa mga traditional politicians. So muna nga gusto po nila i-abolish ang SK kay gidiktaran naman, okay? Dayon ang ikaduha mao ni nga ang SK nga nabutar nila is tuwa sa laing planeta ga puyo ga nag-eskwela. Unsa niya pagserbisyo sa iya ang mga kauban nga kabataan? Two questions. Bahin ato, ma'am, kanang ang amo ang untang gusto, ma'am, kung SK chairman or chairwoman ka, ma'am, dapat unta naara ka sa duol mag-eskwela. Kay pareha karon, ma'am, dagan ming mga classmate or mga schoolmate nga chairman o chairwoman sa nagkadiyang mga munisipalidad, ma'am. Ang nahitabo manguna na, ma'am, kung nga na man nga sarangyo sila mangwan, maglisod may pahatod sa mong mga hinaing, ma'am. O kanang nahimo manggod ana, ma'am, nga ang ilang apas na lang noon ang kanang kuan. Ilang kwarta, sweldo, ma'am. Mao na ay negative, no, side. Another one is that kana na ang na-appeal sa vote buying ba? Wa pa nimo matubag. Bahin sa vote buying, ma'am, di ay magipon nato na malikayan kay sa una panandaan na naman na. Pero depende naman kung puna sa mga kabataan, ma'am, sir, kung kinsa gid ang angayan nga ibutang sa posisyon. Okay, salamat kayo dayon. Kami na dyan si Congressman nag-abot rin na wala ito'y panahon. Okay, so mao na siya mga punto nga there is a call for the abolition of the Sangguniang Kabataan. Edgar. Mutana ko na tayo makonsyal na butay batanon bata nga naagi daw ni ka SK member official ba sa konsiyo sa mga barangay konsyal na pahimuslan ba gyud nakapunction ba pag-ayo ang atong mga SK representative diyan na sa ilahang pagka-SK representative sa atong sa barangay. Yes sir, yes sir. For my experience, nakita na ko sa bang kuan sa mga SK, adun naman po'y ni function, adun na po'y wala. Siguro katong mga SK nga wala mo function sa ilahang trabaho, mo to siya kinahanglan lantawon sa mga sumusunod, no? Sumusunod. Gawas lang katong mga iski nga nagbuhat silang obligasyon isip pagka iski chairman kay namangod po'y
sa ako lang no, sa pong personal nga kuan, na magud po usahay imo nga ng business ba, no? I-multiply na lang dayon kung pilay kitaon, mo gasto ka, then mo ginansya ba ka o dili. Mura gina siya nga kuha. Okay, yes, Edgar, go ahead. Atong ubang konsyal. Ato, sir. Konsyal. Sa ako doon nga kuan, ipangsyon ang iski, bigan sa ila po sa sports, kasagaran man yun ang ginana, sir. Pero nagikuan nga labi ang iski nga ubos siguro mabata pa bitaw kayo ginahanglan pag guide di siya ang kuan ginahanglan ako para sila lagi giyahan o giyahan di siya Okay. Si Konsyal, sir? Bayan, sir. Ang ako pong experience ko sa ski, during 7 times diya, ang ski na ito na pagsyonal na po, gumika na po ka, ilalayan na mo nga sa council nga, so mga activities, mga proyekto nga inyong natubangon. Mao na nga, dyan may tayo aktibo na po na ng ski. Okay. So, sige, ato pa standby yun sa makadyot kay niya na, naidangat lang atong kongresista sa segundo distrito, si Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad, nga atong gipaabot ng makauban sa kapihan sa Dipolog, okay? So, Okay, dagan kayong salamat, Guy, ani-ana jud ang ato ang pinalangga. Dili kasi nga kongresista sa segundo distrito ang ato ang langdon nga congressman none other than Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Glad to have you around. May buntag, Edith, may buntag kaninyong tanan. Nabinagyod sa inyong mga soking tigpaminaw. Okay, sir, direct to the point kay apigi ato para mga itag extension. Ganina ra mga nato ugod nga interview ang imong mga scholars na diri karon ug ato ang imo ang mga medical beneficiaries sa imo ang programa sa health, no? Atong pangutana, what is your official stand on the PDAF or pork barrel, and then ang wala na kini palitang PDAF, unsa na mahitabo sa imong mga programa sama sa scholars ng bayan nimo o ang imong medical assistance program nga mao gayud intawon ang gisaligan sa itong mga kabus nga mga katawan sa segundo distrito. Una sa tanan, kabay nining kontrobersya sa PDAF or sa pork barrel nga ilang gitawag. Ang inyong representante sa segundo distrito mapadayag og dako gayud kayo nga kasubanan. Nagsubo tungod kay mao lagi karon nahimong controversial dili lang sa atong national kundi this is worldwide. Ang mga tao, mga Pilipino nagol tungod sa maong issue nga mao ang misuse o abuse sa PDAF. Now, I would like to state the record that PDAF or pork barrel per se is not evil. In fact, this has been a tool to emancipate people from the bondage of poverty, especially for us legislators. Kay ang mga congressman o senador, wala man gud mi direct sa, unlike the LGUs nga dunay mga direkta nga mga ira o direkta nga mga kwarta nga magamit. Kami, it's been a tradition nga gitagaan na pud mi ana based on the Constitution nga tagaan mi og murag ginagmay pud nga pahad para mahatag, mapaambit sa mga tao labi na katong matawag nga it's beyond the reach of the department sa gobyerno. Sa mga sekretaris pananglitan naman tay DOH pero mabaya gyud po yung mga doktor kayo dito gyud sa mismong sitio na nagsakit niya kita kay naman tay mga matawag og mga tao sa tuwang distrito mao nga ug unsay mabati nato dito kami nga mga senador o mga congressman matagaan og gayonan nga makatubag dayon. So mo nang dunay pork barrel o ang nahitabo nga misused or to the extent abused mo na dako kay problema mo na nga my official stand is I am always with the president supporting him, and if to abolish it wala tay mahimo kung mao ni siya solusyon sa dako kayo nga problema nga nahitabo.
Okay. Doon ay pangutan na atong panelist, si Julio Salaveria, na monitor siya karon kay Giubo. Iyala ni ipapangutana ni mo, Congressman. Tanlitan kay you will go with the tide, so to speak. Nga. O moingon si Presidente Noynoy nga i-abolish, you will go for it, no? Nga i-abolish lang po ang PDEF. So what will happen to your programs? Mo na ilang gi-emphasize, labi na ang scholars nimo o kaning sa medical assistance program o uban pa mga infrastructure projects. Karon ining puntuha, musalig ba ka nga kuan ko no nga pagadumalaon sa DPWH ang imong infrastructure projects nga gi-identify nimo para sa imong nga katawan sa segundo distrito, sa DepEd ba or any agency, national agency for that matter. Mo salig ba gyud ka? In fact, ang pagpa-implementar sa FIDAP, dili man mi ka-implementar, submit magyapon na mo sa line agency sa gobyerno. Pananglitan lang sa atuang scholarship. O nasa DSWD ang kwarta. Ang DSWD may mo bayad dito sa GRMSU or ang DSWD may mo bayad sa hospital nga diin dito gikinahanglan. So, mayingon sila og line items, meaning ipurma gyud kanunay og asa ibutang ato na nang gihimo. Ingon sila nga transparent kaya nga atong gihimo sa segundo distrito. Pananglitan tanang proyekto dunay tarpaulin og ibutang gayod sa tarpaulin og pila ang presyo. So mo na karon ang giisgutan mo sa Kongreso. Pwede siguro kuno mabalik ang FIDAP, pero it has to be itemized and accessible to pananglitan sa internet. Pwede mangutana ang mga constituent og asa gigahin ang FIDAP sa ilang congressmen. Now, pero sa tuwa for the last 6 years, ato na ba nang gihimo ang tanang saro gibutang sa mga agencies o mangutana ang ato mga constituent na kanunay. Okay, thank you so much, Congressman Edgar. Imo pangutana. Ato lang ipabalo nga doon na tayo 20 minutes nga extension from the radio station. Ato gyud hinangyuan kay naabot man atong congressman, no. So, thank you so much, Arlene, no. O sa atong mga technician diri, labi na sa atong IT director, si Silbert Debuyano nga gadala sa ato ang social media live streaming. Konsel Ruben Ligorio, imo pangutana. Respect your elders. Okay. Lalo ka text ko. How true nga mi-withdraw na ang protest ni kanhi gobernador Yebes? Netong Webes, gipahibalo ako sa akong head legal counsel nga si Attorney Brooks Dalman nga ang HRET, ang House of Electoral Tribunal, may tawag kaniya nga para magkomentaryo sa withdrawal sa tuang kanhi gobernador. Iyan ang gi-withdraw ang iyang protesta sa election against or batok sa kanako. So mo na yung mga bagong haon nga mga balita. So kung naitabo ni nga may withdraw na si ex-Governor Yebes, may withdraw na po si ex-Congresswoman Celi Halosos, ning withdraw na po sa protesta si ex-Congressman Cesar Halosos, ug ang uban pa ang nabili na lang wala mo withdraw si ex-Vice Governor Olbes og sa para sa mga konsyal sa Dipolog. So ang boto sa botana nga kay wa pa man totally mo withdraw sila, si konsyal Attorney Ruben Ligorio murag doon na pa ni siya problema gamay. So bawiunan pa rin yung ranggo nga konsehal. Mao nagboto sa boto mo, Congressman? Bahay ba sa iyan ang kaugalingon? So self-serving kayo ni siya. Okay. Speaking of ganito. Kaya yung pangutana? Kaya mutana po ko. Okay, go ahead. Good morning, Congressman. Mutana, Congressman, doon na pa kay nahibala ni. Since when nagsugod nga ang kanang PDAP na involved nining mga NGO kay diha magud kay diha mga issue gud kayo ni Brut pag-ayo nini ang mga issue sa PDAP nag-include sa non-governmental organization using the name lang NGO. Kaya pa kibalog do na bagi NGO gigamit wala ba? Ako lang ang background, Congressman. Ay haapo ka mo motubag kay kining pangutana gikan gyud ni directly gi-text niya nako ganina padulong siya baligian si Attorney Lisa Jane Istanio, ang atong provincial legal officer. Ingon siya nga on a personal note ipangutana niya di daw mo friends ni Janet Lim Napoles. Kaya gato mga friends ni Janet Lim Napoles, identified man sila sa ilang PDAF nga dito gi-course through sa bogus NGOs. Wala sa puta kailana niya.
wala punta niya maili kay di man punta mo apil anang iyang mga kalaki, iyang mga scheme. So, ang pangutana kung gano'n sa rin nagsugod, kung makita nato ang special audit report, this has been for so long. And kanunay pagyapong gikoy-koy nila karon og kinsa og gano'n sa nagsugod. So, butang abangan og gikinalan po nato nga mga mag-vigilance punta kay o pagpabili na yung billions na ning damage. So, pila ka housing, pila ka gigutom mga Pilipino, pila ka mga estudyante nga susama niya itong mga scholars ang mapa-eskwela o mabadbad sa kalisod. Yes, thank you, sir. Konsehal. Nagpunta na ko, serious na punta na. Ganina, labi ka kumisyon sa ito ganina. I-suspend ang PDAP. Lamay yung suspend. Bakit ang gano'n i-abolish nila? Hindi ba apektahan ang imong program? Dako mo gani sa sinugdan yung kung nagsubota. Tungod kay para nako I am being punished for the fault of those people, no? So dili unta ngayon pero ug mao ni solusyon sa pagkakaroon nga wala na isalig ang katawan labi na sa institusyon sa Congress for both houses. So ako mo sabitar ko nga walaon but sakripisyo tang tanan. Nagi sakripisyo kay ang nahitabo giayo magud po nato ang tagamit. Pero ang kadaghanan karon wa gyud magtuo nga walay congressman nga nabilin. Puro murag gi blanket na lang gyud nga wa gyud tay tanay gikuridas ta. Mao nang ako ganing anak usahay katong bagong graduate sa UP na akong anak. Iya ba kung tutukan tanaw-tanaw nang kunya ba. But siguro dili lang siya ka istorya nako. But one time I asked her no. Unsa man imong mura magkagdunay gitapig siya, Dad, what is really the real truth? You tell me. So, ako ngayon, this has been an open business in Congress. But I would be very proud to tell you nga, tanawa, ikaw, wala naman ka, you're already 21. I-research imong ama kung na appeal ba ta diha. So, daghan gyud kayong gaduda. Okay, thank you so much, sir. Before ni Pons, doon na magutan, nakamonitor man ta sa Senate hearing, Blue Ribbon Committee hearing, the other night before sa brownout ba. Sa pangutana nito ni Senator Ginguna, nato kang Abiliana, katong sa mga NABCOR, former nga namunuan sa NABCOR o sa to nga isa, na-mention ang ZEREC or ZANAC before, na-mention yun na, ZANAC or ZEREC based in Tampilisan, nistorya si Abiliana, pero ang tapilisan nila is located in Basilan. Medyo confusing ba? Nya kita nga nakahibalo og asa ang tampilisan sa Zamboanga del Norte nga ZANAC magina siya nga na-identify tong ubang senators nga maoy nagpundo sa kwarta, nag-download sa kwarta. Sa imo nasayran ani congressman from 2007 to 2010 maning niyang involved ani, di ba? Wala pud ka nakahibalo sa imo lang kuan kay last term man ron nga dunay mga local nga mga congressmen nga na-involve ini kay na may ZANAC ko nilutaw man ng ZANAC nga tampilisan or ZEREC. Wala ko'y personal nga knowledge kung kinsa sa mga atuang mga ang na-involve. Pero ang akong naibawan lang nga kung ZANAC nasa tampilisan kinsa may mayor o congressman diha kaniadto mga nanguna. Kunya ang na-involve gud ani congressmen. So but it has to be investigated well para po doon na po'y mayo nga ang summary conclusion later. Kay di po ta magpasagad og pahid po og pintura sa uban. Correct. So ongoing man ang investigation, ato lang paabuton kay ako nagtuo nga ang presidente determinado nga moabri gayud sa kamaturan nining tanan. Okay, salamat. Ponsing, pangutana please. Okay, Congressman, nalipay po ni nakadungog nga at least bisan pa magtor madismaya ka kung pananglitan ang desisyon sa presidente nga mawala gid ang PDAP. Apad atong nakita sa imong pamahayag karon nga dili ra gyud totally mainutil ang usa ka kongresista as far as the project's identification is concerned sa iyang area. Tungod kay sa imong panahon ikat na may PDAP og wala ang kongresista being close to the people sa iyang area
mas maugi unang kadawat sa yang nguk-nguk. So ang project identification dili gyud bawala sa kongresista isip representantes katawhan sa iyang lugar. Lamang ang line agencies mo'y mag-implementar sa proyekto. Yeah, it's been always like that because the Congress as a whole, we are given the power of purse. So kami ang mag-budget sa tanang, budget sa tibok nasod. So diha din ang gitawag og haggling kay we will insist on our parochial concern. Correct. So for example, in the case of irrigation, in the case of public works, mo na among trabaho dito. Dili na, but the feed up is just that 70 million, murag nakatatak na ikaw pre do na kay 70 million, I may use it to any kind of projects that I wanted. Now, in case of mga insertion, we have to struggle for it. Banat kin mi dito para makadala mi og dugang pa simento, pa elektrifikasyon, pa irigasyon sa among constituent. Muna mo ang trabaho dito. Pero ang feed up is something that is already fixed. O wala na napagyapoy dagang madala ang congressman. Napagyapoy. Okay, thank you so much, Edgar. Okay, salamat dit. Kini, I would like to get the reaction of the congressman kay gipahayag ni Vice Governor Attorney Sinin Angeles Dere last Sunday nga sila among guest. On the suggestion nga ang identification sa project daw congressman unta mas maayo should be given sa LGU with the congressman sitting as a partner sa maong scenario. Well, may po na siya. Okay man po na siya. Gani, dapat tingon na gyud tara. Pero og imong na in a practical sense, ang usa ka congressman murag wa na relevant. Kay tuwarang man ka sa LGU. So ikaw congressman imbis mangayo tong uban nga wala matagad sa LGU, pananglitan di man gyud pud matagad tanan, di ba? Mga isang scholarship, si mayor or si governor puno na, wala na siya pondo. So doon na pa man po tayo sa ka-leader. But if you will take that out from a congressman, ang congressman mo na po do konsihal ta sa lungsod nga tanataw lang ta kay ay ngano mo dol man ta congressman knowing wa man pud siya matabang. Mo na nga mo na nga gitagan gina siya na nga murag features ba para matagaan po do na ra pud siya ikatabang. Otherwise kung wala feed up murag wala gyud tay wala tay relevant. Dili ka kanini ang pagbulis sa PDAP niya kung makatag ng too much nga abuse sa atong presidente pag alukit ni sa mga kwarta ay posible nga ang iyang kaalyado sa mga congressman marupi ang taga-ating alit po. In reality mao ginay naman po'y feed up ang presidente. Na siya pork barrel. Na po'y pork barrel ang mayor. Na po'y pork barrel ang konsihal. Na po'y pork barrel ang governor. Tanan na ay pork barrel. The case of governor and mayors, they have intelligence fund. Correct. So muna lain lang ngalan, but that is already a lump. May lump sum dia nga gibutang in the discretionary of that certain official. So doon na po na sila So kami sa Congress kuan okay ra ko. O sa ila, well, let the people to decide. Kinahanglan, pero ako ang advocacy nako, gikan pa man sa una. It should be abolish the lump items, meaning katong dakong kwarta. Kaya usahay ko sa budget. Tingnan sila, 10 billion for irrigation. Pero dapat, di na ito magbutang ng dagkong kantidad. Dapat nakalinya. 100 million sa District 2, 100 million sa Munimona. Because that is you're giving too much power to the executive. Ug mo na nanghitabo. Sa kamaturan sa budget. We in Congress kay bargaining mo na. Mingon ang presidente, tagay mi ani niya mo na. Mingon pud ang mga sekretaris tagay mi og lamp for their own discretionary kay pero karon ang gusto which is good. Ang gusto na karon nga may bawan og asa gamit. Ug asa gamiton ang maong kandidato. Okay, thank you so much, Congressman. Naamang gidiri atong mga scholars. Ang ilang kaugmaon nakataya maining PDAF. Mo ni pangutana ni Attorney Kenneth Perosal. Unsa may tabo sa imong PDAF nga scholars
karong og panlitan mawagtang gyud ang PDAF, imo ba ning abonohan sa imong sweldo or mangita ka og lain nga sponsor sa imong mga connections abroad, no? Apil na ang hawak kamay ingon pa ni Konsehal Ruben Ligorio. Og mahitabo gyud nga ma-abolish ng FIDAP sa tinora lang. Bisag kung saan siguro na ako personal, sa akong network or mga kaila, ang 3,500 ka mga scholars lisod kay tao o absorb. Now, sa tuwang mga libuan na usab nga beneficiary sa atong medical assistance program, hawak kamay, maglisod gyud. Mao man gani nga ako nasubo gyud ko, naglibog ta kung sa ibuhaton, pero agi sa nahitabo usab nga dako kayong problema, pero mao lagi na tungod ba kay dunay problema ang usa nimo kakumagko, putlon na lang ba nimo ang tibok palad. So until now I am still struggling. Nagistorya mi ni Senate President Drilon sa amo ang committee hearing atong Miyerkules sa Commission on Appointment, o kami ni Speaker Belmonte. We are always for line items and we are always for FIDAP, but unsaon wanay unsaon nga mga tao. But again, balik ta sa atong mga scholars or sa uban nga mga nakabenepisyo sa FIDAP, dapat sila or sila nga nakabenepisyo, maayo na ilang gimo nga they also need to amplify the usefulness of FIDAP. Kay per se, this is not evil. It touches so many lives. It helps so many poor. So kinsa tong mga nakabenepisyo, I think it is also their duty to come out in the open and said, oy, di man daw tanang FIDAP. Ako mismo, ang akong anak naka-eskwela agi sa FIDAP. So depende po ni usahay sa tag-iya sa PDAF, no? Kaya ang uban course through man sa mga bogus NGOs mo na nangawagtang ang kwarta sa imo pang katungod nga serious ka gaga-implementar pero maapektahan kay agi aning call for abolition of PDAF, apiki jud tanan. Mo na karon atong dakong problema. But again, dili ta mo, we will not withdraw from a good fight. Ako mismo dito sa mga committee hearings, gasige gyud ko kumbate nga ibalik, but it has to be itemized and it should be transparent. Meaning, dili na ng NGO, wala na. Dapat nakatatak ug asa din. All of it should be transparent in a sense nga makita sa tanan. Monitoring, proper monitoring. Dito man na nimo ma-monitor kung makita nimo. Pananglitan si Congressman ang iyang FIDAP 70 million in a year. Di yang i-post sa internet kung asa niya dadon o pila po ang iyang madala dito sa barangay 1, sa barangay 2 para sa education, para sa health, para sa etc. etc. Muna usa sa alternative karon. Yes, Edgar. With this struggle, Congressman, your struggle and other congressmen and other senators kani karon inyong gihimo, asa na ta karon sa porsyento sa ato nga kadaugan ini nga struggle kaming pag-identify? 90% sa ato ang mga magbabalaod, they are all in favor for that to continue. But then the President, nasakitan kayo, nasakit siya sa public opinion. So, but of course, ako mismo, I will always support the President's wisdom on this matter. Kung unsa yang i-abolish God, then I would say, I would submit. Tungod kay nagtuo kung ang iyang gihimo or himoon para sa kinabagan. Back to itemized budget, sir. Is it possible nga kinipalitan ka ng scholars? Dito na lang ni budgetan sa DepEd. Pero under gihapon sa imong program, scholarship program, itemized budget siya. Then sa imong medical assistance, dito po ni sa health na budget. Pero under gihapon sa imong hawak kamay program nimo. Is it possible? Di sa tuwa naka-itemize na ning atuang FIDAP. It's been there, it's already itemized. Pag pasa pa lang namo, let's say sa 70 million, ako nang gipasa sa i-itemize na nako dito sa DBM, pila ka buok covered courts ani akong 70 million, pila ka buok scholars ni akong 70 million, pila ka buok hawak kamay, pilay pundo sa DSWD para sa medical assistant, pilay mabutang elektrisidad,
pilay mapundo dito sa ginagmay nga mga computer sa eskwelahan, mga computer sa mga libraries. So, Okay. itemize na nga tuwa, daan. So, gipadayon ba ni og ilang suhiro na nga tuwang gihimo, mas maayo siguro. Pero again, this is still an issue until now. Okay, sir. Last and final question, kay wala gito panahon. Salamat kayo. Importante na gud ni, daghang kayo naminaw nag-monitor sa atong social media o sa ato ang radio. Unsa mo ang posisyon nga i-abolish ang sangguniang kabataan? Officially, isip representante sa katawan. Para nako nahimo ng ang sangguniang kabataan. Imbes nga maunta kini siya magdala sa tingog sa mga kabataan. Nahimo na kini karon nga it's even the start of these corruptions. Unang-una, ako KB President man po ko sa una sa akong panahon. Nahimo po kong kapitan. I think I was then the youngest kapitan sa Sindangan in my time. Nahimo naman ni karon noong pinalitay sa mga ginikanan, ipamaligya sa mga ginikanan ang buto sa ilang mga anak. So, namaot ang nahimong resulta. So, ang pangutana, gusto ba ko nga i-abolish? Kung i-abolish ganito nato ng FIDAP, how much more on this starting becoming a worse corrupted system? I mean sa SK. So, yes, I will support to abolish it for now. Why? But it has to be substituted, supplemented by another program. For example, ang mga kabataan dapat mabisi sila sa pag-eskwela. Ang mga kabataan dapat mabisi sa sports, sa mga skill acquisition or training. Unta ta dapat mag-focus. Sa politika na nasobrahan na. Agis mga ginikanan influence. Exposure to politics. Correct. So muna yung ako ang stand. I hope dagan man pumingon against ka sa among mga tingog. No, dili. But it has to be, the focus should be given to education. For those who are not good in academics, we can go to skill like training for mechanical, electrician, welding. Mo tanay ato ang panahon para sa kabataan. Okay, salamat kayo. Wanang gito'y panahon. Salamat kayo nga gi-extend og 20 minutes ang atong programa Kapihan sa Dipolog tungod sa pagbisita diri sa ato ang kongresista sa Segundo Distrito sa Lalawigan, Zamboanga del Norte. Mangayo na lang kita og parting statement gikan sa ato ang bisita si Congressman Rosindo Dudoy Labad-Labad. Una sa tanan, Edith, pasensya na nga na wala ita. Again, yung feed-up dito sa Sindangan. Pero tindagan ng tao nga nangutana kabayan ini. So, alas 5 pa lang sa buntag, daga na kahitang giatiman nga mga katawan, o nga pasensya lang gamay na traffic ta. Dagang salamat sa paghatag na ako kay gayunan nga maka pagawas nining mga issue karon. Salamat kayo. Okay, thank you so much, no? Wa naman tayo panahon. Salamat kayo gyud nga nakaapas diri ato ang congressman. Very busy kayo nga congressman Segundo Distrito. Gikan sa panel, Ponsing Roda sa Philippine Information Agency. Okay, daghang salamat din og usab sa atong mga nagpaminaw sa kapihan sa Dipolog dinhi sa atong himutan sa Camila Hotel 1. Daghang salamat sa pagpaminaw ug hangtod sunod Domingo po. Edgar Saronda. Okay, salamatan na to ang mga scholars nga ulang niabot diri og apil ang mga beneficiaries nga mo'y ni padayag sa mga programa sa atong kongresista Segundo Distrito kani mas lay nakadawat, no? So thank you very much, and so naabot pod ang naghatag sa programa. Thank you very much, Congressman. Konsehal Ruben Ligorio. Salamat sa itong bisita na kaabot sa Diyos, bisag lugay. I bitter lip, banrinder never. Salamat kayo sa mga Daghan magkakain ni siya pero mga sa imong pag-alin nag-uol kay ko. Kay ikaw, wala na kay problema sa imong kuwan. Video lang, amin, sige pagyapin. Okay, salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Wala diri makauban nato si Paul James sa Kulang to Sindangan, si board member Boy Lee kay tuwa ga medical outreach mission sa Libuton Manukang kauban sa Eagles Club niya, og ingon man si Julius Napigkit nga Julius Salaveria, board member Julius Napigkit, naminaw si Julius Salaveria nga gipislango kay nag-swimming dito sa
baha sa Manila. O ingon man si former Congressman Rosilio Matoy Barinaga nga doon na importante kay nga appointment, no? So, salamat kang Silbert Tunduyano nga mo'y gadala sa ato ang live streaming www.iamandipolog.publi.com. Ingon man si Tax Ilumba, si Danilo dito sa istasyon, o dito sa si Arlene, o si Mr. Richard Villaronte. Kini si Edith Pahintitumong, ang inyong regular anchor and host at kapihan sa Dipolog ngayon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Thank you. Tom, sir.